Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1901 hanggang 1910. 1901. Zenbeho Mansion. Yefan. Yefan. Kumusta ang kalusugan mo? Nandito ako para makita ka para sa kapatid ko. Maaga sa umaga, narinig ni Yefan na may nagmamadaling sumugod sa kanyang bahay mula sa labas ng pinto. Young Master Danqing, Young Master Danqing. Huwag istorbohin ang pahinga ng munting Marquis. Ang boses ni Ye Shui ay nanggaling sa tabi niya. Si Yefan ay nakahiga sa sofa, tinitingnan ang impormasyon tungkol sa prehistoric continent sa kanyang telepono, hindi niya maiwasang mapaupo, iniisip kung sino ito. Bumukas ang pinto, pumasok ang isang makisig na lalaki na may mahabang buhok na nakasuot ng puting damit. Bagamat medyo magulo ang buhok, at amoy alak at isang babae sa katawan, nagpakita pa rin siya ng pinong ugali. Tio Shui, sino ito? Itinuro ni Yefan ang taong dumating. Napabuntong hininga si Ye Shui sa pagkabigo, Little Marquis, hindi mo talaga nakikilala si Young Master Danqing. Ikaw Fan. May amnesia ka talaga. Ako ang iyong pinsan na si Ye Danqing. Hindi mo man lang ako naaalala. Ganun ba? Ang mukha ni Ye Danqing ay puno ng kalungkutan at pagkakasala. Pinsan. Nahiyang ngumiti si Yefan at umiling, hindi ko pa ito naaalala, bakit hindi mo ipakilala ang iyong sarili? Anong ipapakilala mo? Kami ay naglaro ng magkasama mula noong kami ay bata pa, at kami ang may pinakamagandang relasyon sa pagitan ng dalawang magkapatid sa mga karaniwang araw. Kaya mo bang kalimutan? Huminga ng malalim si Ye Danqing. Kalimutan mo na. Ang boses ni Ye Wanqing ay nagmula sa labas ng pinto, at ang batang babae ay galit na lumapit at nagsabi, palagi kong dinadala ang aking panganay na kapatid sa Kayanfang upang tumambay at uminom, kung uminom ako ng sobra sa Kayanfang kahapon. Baka hindi tumalon sa ilog ang panganay na kapatid. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ye Danqing, Wanqing, hindi ko inaasahan. Kahapon, nagkaroon din ako ng mabuting puso. Nang makitang ikakasal na si Yefan, hindi ako masaya, kaya dinala ko siya sa Kayanfang para uminom. Ilang tasa. Akala ko kasing lasing ko si Yefan, pero sinong mag-aakalang tatalon siya sa ilog? Kapag ako nagising ngayon at nabalitaan na naaksidente siya, bali-balita sa syudad na nawalan siya ng alaala, ako ang unang nakagawa nito. Tumakbo ka lang para makita siya. Pero tama ka, may kasalanan din ako. Bilang isang pinsan, ako ay nagkasala sa hindi pag-aalaga sa aking kapatid. Buti naman alam mo. Hindi pa nakakabawi ng alaala si kuya. Kung hindi siya makarecover, wait and see na lang. Tumingin si Ye Wanqing kay Yefan na may pagkagulat na mukha, ang kanyang mga mata ay muling namula. Nalungkot ang kapaligiran, nakaramdam ng hiya si Yefan, kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit kilala nila si Yefan, sa palagay ko wala na ito. Hindi niya maipaliwanag kung paano siya napunta rito. Upang hindi ituring na baliw, kailangan muna niyang maging isang maliit na Marquis na may amnesia. Hindi mo kailangang masyadong malungkot, hindi naman ako patay, kaya kalimutan mo muna ito. Marami ba? Kausapin mo na lang ako pagdating ng panahon. Kung tutusin, lahat naman kayo ng pinagkakatiwalaan ko di ba? Sinabi ni Yefan ng may kumpiyansa. Iyon ay, Yefan, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para tulungan kang mabawi ang iyong memorya sa lalong madaling panahon. Seryosong tumanggo si Ye Danqing. Inilibot ni Ye Wanqing ang kanyang mga mata sa kanya, lumapit at hinawakan ang kamay ni Yefan, kuya, tatanggapin mo bukas ang iyong mga kamag-anak, at habang libre ka pa ngayon, pumayag akong dalhin ka doon. Bumili ng bagong mobile phone, at maglakad-lakad para makita kung may naaalala ako. Naramdaman ni Yefan na maganda ang proposal, tumayo siya at nagsabi, Chinger, hayaan mo akong magpalit ng damit. Tapos ka na. Yeah. Matamis na ngumiti si Wanqing, tulad ng isang masayang duwende, tumakbo sa cloakroom, kumuha ng dark blue brocade strong suit, kinaladkad si Yefan sa full-length na salamin, hinubad ang kanyang damit at isinuot muli. Oo. Hindi ito kinaya ng fan. Mahinahon itong tinanggap ng ngiti at init ng loob ng magandang mukhang nakababatang kapatid. Nakatingin kay Ye Wanqing sa salamin, na tumutulong sa kanya na magbihis, si Yefan ay nasa ulirat, na parang nakita niya si Ji Wanqing sa tabi niya. Wow! Kuya, kailan ka pa naging maganda? Nakapunta ka na ba sa martial arts gym? Nang matapos magsalita si Ye Wanqing, namula siya at ibinalik ang mga mata. Yeah. Umubo si Fan, noon pa man ay nasa mabuting kalagayan kami ng iyong kapatid, ngunit hindi mo binigyang pansin noon. Hehe. Yefan, kahit mawalan ka ng memorya, mabait ka pa rin akong kapatid. Paanong may isang nakatatandang kapatid na lalaki na hahayaan ang kapatid kung bigyang pansin ang kanyang katawan? Hehe. Ngumisi si Ye Danqing sa likod. Lumingon si Ye Wanqing at tinitigan ang lalaki, namumula at sinabing, Kuya, bakit mo ginagawa ito? Kahit na hindi ka seryoso sa labas, seryoso ka sa akin. Hindi mo ba ako tinanong, okay? Sa susunod, magseryoso ka sa iyo, walang magawang sabi ni Yefan. Oo. Ibinaba ni Wanqing ang kanyang ulo at bumulong, ayos lang, hindi galit si Chinger. Yeah.
Ang fan ay tuliro para sa isang sandali, ang mga babae ay talagang pabago-bago. Pagkatapos magbihis. Ang komersyal na kalye kung saan binili ang mobile phone ay medyo malayo sa tirahan ng How, at silang tatlo ay sumakay sa isang prehistoric stone car at bumangga sa kalsada. Bagaman may mga karwahe at kabayo sa mundong ito, ang mga ito ay mahal, at ang mga karaniwang tao ay hindi kayang bilhin ito, at ang mga kalsada ay malalawak, kaya't hindi magkakaroon ng kasekaipan. Hindi man lang nag-abala si Yefan na panoorin ito kagabi. Iba't ibang estilo ng arkitektura ng iba't ibang panahon ang napanatili dito, bato, kahoy, prehistoric na bato, at iba't ibang materyales ang ginamit. Hindi lang mga pavilion, kundi pati na rin ang matotayog na mga skyscraper na bato. Mula pa noong Xuanyuan Dynasty, mayroong isang tuntunin na ang casual na paggamit ng puwersa sa lungsod ay ipinagbabawal, kung hindi, ito ay magiging isang malubhang krimen. Sa makatuwid, kahit na ang mga practitioner ay makikita sa lahat ng dako sa Dasheng Dynasty, at may mga malalakas na tao na nagpapalipat-lipat ng mga bundok at nagre-reclaim ng dagat, ngunit walang gagawa ng anuman sa lungsod. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit mapangalagaan ang mga gusali ng lungsod. Ang paggamit ng puwersa ay ipinagbabawal sa lungsod, at ito ay talagang hindi mabata. Kung kailangan mong umasa sa mga kamao upang malutas ang problema, maaari kang pumunta sa mga singsing na itinakda ng ilang malalaking korte ng pagpapatupad sa lungsod, at ang mga espesyal na opisyal ang hahatol. Siyempre, hanggat pumunta ka sa labas ng lungsod at lumaban at pumatay, sa pangkalahatan ay walang pakialam. Kung tutuusin, sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas, ang lugar kung saan maaaring maging epektibo ang batas ay napakalimitado pa rin. Pagdating nila sa distrito ng negosyo ng Huangcheng, bumaba si Yefan at ang tatlo sa kotse at nakakita ng shopping mall ng Union Group. Ang isang malaking bilang ng mga produkto dito. Ang pera ng Great Expedition Dynasty ay nauugnay sa ginto at pilak, ngunit hindi ito ang Great Desolation Stone, dahil napakaraming Great Desolation Stones, ngunit hindi ito kasing halaga ng ginto at pilak. Mukhang bumili si Ye Danqing ng bagong mobile phone para kay Yefan para makabawi, at bumili din siya ng bagong storage ring. Dito, narinig na ni Yefan ang taong ito na nagpakilala. Malamang naiintindihan niya na pareho sila ni Yefan ay kabilang sa kategoryang hindi nagmamahal at hindi magaling sa cultivation, kaya medyo hindi sila nagustuhan sa Shenlong clan. Gayunpaman, ang kaligrapya ni Ye Danqing ay parang tao. Mula sa puntong ito, ang Ye Danqing na ito ay itinuturing na isang kasanayan, hindi katulad ng Yefan na talagang walang silbi. Pagkatapos mamili, sa mahabang panahon, dumating ang tatlo sa isang restaurant na tinatawag na Zui Shilu para sa hapunan. Ouch! Mr. Marky ito. Pumasok ka, pakiusap. Halatang kilala ng waitress si Yefan. Kuya, dito ka madalas kumain, may impression ka ba? Tanong ni Ye Wanqing kay Ye. Nagkunwaring may impresyon si Fan at casual na tumango. Napansin niyang pag-akyat pa lang niya ay maraming mata ang nakatitig sa kanya, at may mga taong tahimik na nag-uusap tungkol sa nangyari sa kanya kagabi. Parang na ang kwento ng aking backstroke kagabi at ang pagkawala ng aking memorya ay kumalat sa buong lungsod. Sa kabutihang palad, si Yefan ay makapal ang balat at walang pakialam, nakaupo sa isang upuan sa tabi ng bintana, si Yefan ay labis na nasa sabik interesadong mga pagkain. Habang nag-o-order ng pagkain, biglang may ingay na mga karwahe at mga kabayo mula sa ibaba sa labas. May 3 preso pala na ini-escort sa kalsada. Kaya totoo ang mga chismis. Napakunot ang noo ni Ye Danqing at bamulong nang makita niya ang napakahina at nahihiya na mga bilanggo sa 3 sasakyan ng bilangguan sa ibaba. Na-curious si Yefan, anong chismis? Narinig ko kahapon na ang isang minamahal na espiritong hayop ng Taishan Emperor, ang malinaw na tubig na leon, ay nawala sa imperial na hardin ng hayop. Dahil hindi mahanap ang dahilan, ang 3 tagapag-alaga ng Plastic Spirit Realm na nagbabantay sa Imperial Animal Garden. Hinihinalang nagbabantay at nagnakaw. Ngayon lahat ay inalis na at ipinarode sa publiko, parang kalagkarin at pupugutan ng ulo. Nang hihinayang sinabi ni Ye Danqing, espiritual na paglilinang, dahil lang sa nawalan ako ng isang hayop, 3 ang individual ay tapos na, ang emperador ay hindi sapat. Isa si Emperor Taishang sa 12 banal ngayon. Nawalan siya ng sariling espiritong hayop, kaya hindi niya alam. Mukhang nalilito si Ye Wanqing. Medyo masama din ang pakiramdam ni Yefan. Hindi kaya may agwat sa pagitan ng mga makapangyarihang tao sa banal na kaharian at ng kanyang naisip. O may iba pang sikreto. Mayabang na pinag-uusapan ng Emperor Taishang, ito ay kawalang galang, at ito ay mapaparusahan. Miss Wanqing, nahuli ako sa pagkakataong ito. Isang malambing na boses ang nagmula sa hagdan. Sa sandaling marinig ni Ye Wanqing ang boses na ito, ang kanyang mukha ay biglang nairita at bamulong, nakakalungkot talaga. Bakit nandito ang lalaking ito? Kabanata 1902. Tulad ng 1,902 ay
Sa pakikipag-usap, nakita ko ang isang binata na nakasuot ng puting long collar suit light jacket, nakasuot ng ginintoang balabal na may pattern na sutla na mahinhin, ang kanyang mahabang buhok ay maayos na sinukli, at ang kanyang mga mata ay kasing pinong ng mga biyak, na sinamahan ng ilang mga kasama. Lumapit ng may pagmamayabang. Nang makita ang nalilitong tingin ni Ye Fan, agad na nagpakilala si Ye Danqing sa mahinang boses, siya ang pamangkin ng kasalukuyang reyna, ang anak ng tiyuhin ng bansa, si Luo Hongfei. Isa sa apat na bayani sa kalangitan. Ikaw Fan. Narinig ang apat na bayani sa langit, sa wakas ay napataas ng kilay si Ye Fan. Sinuri niya ang impormasyon at nalaman na ang tatlong pinakamalaking universidad sa kasalukuyang dinastiyang Dasheng ay nasa imperial na lungsod. Ang Tianwen Academy for the Chosen One, ang Xuanyuan Academy para sa mga anak ng clan, at ang Dasheng School para sa mga ordinaryong tao. Ang dahilan. Magkahiwalay sila sa isa't isa. Ang Tianwen Academy ay napili na ngayon, at ang apat na pinakamahusay na tao ay kilala bilang ang Tianwen Four Heroes. Ito ay hindi lamang isang paninindigan ng paglilinang, kundi isang pagpapakita din ng mga puwersa sa background. Ang kasalukuyang reyna, si Luo Feiyan, ay isinilang sa isa sa 5 dakilang pamilya ng pinili, ang pamilyang Luo sa Northwest Windy City. Ang reyna. Dapat mong malaman na ang mga maaaring makapasok sa Holy Emperor Academy ay hindi ang maharlikang pamilya, ngunit ang mga nangungunang estudyante na namumukod tangi sa 3 pangunahing akademya. Ang 3 kolehiyo ay katumbas ng mga universidad, habang ang Shenghuang Academy ay isang kolehiyo para sa mga nagtapos na estudyante at doctoral na mga mag-aaral. Ang pinakadakilang karangalan ng banal. Ang pagiging isang akademikong pagtuturo sa Holy Emperor Academy ay katumbas ng pagiging isang Emperor Teacher, may isip ang katayuan ni Luo Biiwang. Itong si Luo Hongfei, ang anak ni Luo Biiwang, ay masasabing solid ang background, at ang mga ordinaryong prinsipe at prinsesa ay kailangang maging magalang kapag nakita nila siya. Ano? Hindi mo na ako kilala. Talagang tulad ng sabi ng mga sabi-sabi, ang maliit na marquee ng mansyon ni Zhenbei Hao ay nabigong magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog sa gabi, ngunit sa halip ay naging tanga. Pabirong tumingin si Luo Hongfei kay Ye Fan. Oo. Tumingin si Fan sa taong ito, at nasa ika-4 na antas siya ng spirit sculpture. Hindi man masama sa mga kabataan, hindi sapat na makita siya sa harap niya. Nagsasalita. Kung saan, sa sinaunang panahong mundo, dahil sa kasaganaan ng espiritual na enerhiya, ang kasaganaan ng mga likas na materyales at kayamanan, at ang iba't ibang mga pamamaraan ng paglilinang, ang pagbuo ng elixir at ang pagbuo ng mga espiritu ay direktang nahahati sa siyam na layer. Sa orihinal, mahirap malagpasan ang mga tanikala sa Earth, tulad ng mula sa Earth Peel hanggang Heaven Peel, at Earth Spirit hanggang Heaven Spirit, ngunit sa mundong ito, walang ganoong problema. Bagaman, ang kalidad ng pagbuo ng mga tabletas at mga plastik na espiritu ay iba sa simula, lahat sila ay maaaring mabayaran sa makalawa. Ito ang bentahe. Bentahe ng kasaganaan ng espiritual na enerhiya sa prehistoric world. Naramdaman ni Ye Fan na marahil ito ang dapat na maging cultivation. Sadyang hindi sapat ang espiritual na enerhiya, mga mapagkukunan at pamamaraan ng paglilinang sa lupa, na haantong sa pagkakaiba sa pagitan ng pagbuo ng elixir at pagbuo ng mga espiritu. Parang, nang maglaon, dahil ang espiritual na enerhiya ay naging mas mahirap, ang connection peel at ang plastic na espiritu ay nawala, at ito ay binago sa mga pamamaraan ng paglilinang tulad ng Daoyan at Hidao, na pinilit din ng mga kondisyon. Binata sa kaharian na humuhubog sa espiritu, hindi gaanong pinansin ni Ye Fan ang gayong pangungutya. Hindi naman sa wala siyang init ng ulo, pero masyadong mahina ang kalaban, at hindi man lang siya interesadong magalit. Paanong ang higanti kahit gaano pa siya kalakas sumigaw, hindi na siya titingin pa, maliban na lang kung talagang makakagat siya. At saka, gusto lang ni Ye Fan na malaman sa mababang paraan, kung bakit siya nagpakita dito, at paano naman sina Su Qingzhou at Chu Yunyao wala akong gustong gawin. Gayunpaman. Hindi ito pinansin ni Ye Fan, ngunit napaka-protective ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Luo Hongfei, sinong tinatawag mong tanga? Pansamantalang nawala ng alaala si kuya. Mag-ingat ka na pumunta ang Zhenbei Hufo natin sa Tianwen Academy para kasuhan ka. Ang sadyang pag-udyok sa relasyon sa pagitan ng pinili at ng angkan ay dapat parusahan. Galit na itinaas ni Ye Wanqing ang kanyang kilay. Ngumiti si Luo Hongfei at sinabi, siya ay mahusay magsalita gaya ng dati, gaya ng inaasahan sa babaeng gusto ni Luo Hongfei. Well, Wanqing, kung sasabihin mong hindi siya tanga, hindi siya tanga. It was fate that we met at Zuoxilu, how about we have a few drinks together? Pumunta sa Kayanfang para makipag-inuman kasama ang isang babae, kaya ayaw kong uminom kasama ka. Malamig na tumanggi si Ye Wanqing. Maraming tao sa restaurant. Nang makitang tinanggihan kaagad si Luo Hongfei, natural na mapurol ang kanyang mukha. Doon ay isang walang awa na tingin sa kanyang maliliit na mata, ako, si Luo Hongfei, ay iniimbitahan kang uminom, at ito ay hindi labag sa batas, huwag kang magmukhang walang hiya. Kung wala kang inumin sa akin ngayon, hindi ako aalis. Sa sinabi nito, iniunat ni Luo Hongfei ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Ji Wanqing.
Sa sobrang takot ni Ye Wanqing ay mabilis siyang bumangon at sinubukang umiwas, ngunit si Luo Hongfei isang kamay ang humawak sa palso ni Luo Hongfei na parang kidlat. Nagulat ang lahat, at nang lumingon sila, si Ye Fan pala. Huminga ng malalim si Ye Danqing, napakasama ng pakiramdam, at nagtaka kung kailan kakashoot ni Ye Fan. Hindi ko nakita ng malinaw. Oo. Nagpakita si Wanqing ng bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay napuno siya ng pag-aalala, kuya. Ang lakas ng loob mong pigilan ako. Naghinala si Luo Hongfei na mali ang nabasa niya. Ang mahina at walang kakayahan na basurang ito ay nang-ahas na gawin ito. Isa siya sa 4 na bayani ng langit at nakatakdang pumasok sa Academy of the Holy Emperador at maging isang maunlad na tao. Paano si Ye Fan? Ang kahihiyan ni Xiao Haoye, na karaniwang tahimik kapag binubuli, ay naglakas loob lamang na pumunta sa Kayanfang upang magpalipas ng araw at uminom ng basura. Nahulog ka ba sa ilog at nabaha ang utak mo? Kilala mo ba kung sino si Lolo? Ngumisi si Luo Hongfei, kung hindi dahil sa ipinagbabawal ng imperial na lungsod ang casual na paggamit ng puwersa, itinaas sana niya ang kanyang kamay at pinalipad si Ye Fan. Talagang binitawan ni Ye Fan ang kamay ni Luo Hongfei at mahinahong sinabi, ayaw ng kapatid ko, umalis ka. Ayaw niyang mag-alala tungkol dito, ngunit maging si Yu Qing o ang hitsura ni Ye Wanqing, hindi niya kayang panuurin ang babae na binubuli. Narinig ito ni Ye Wanqing sa gilid, ang kanyang puso ay matamis, at ang kanyang malalaking mata ay tumingin sa kanyang kapatid na napakapit. Haha, ito ay isang biro. Gusto mo bang maging isang mabuting kuya ngayon? Ni hindi ko tinitingnan ang iyong pagtatayo ng pundasyon. Mapapatay ka ng young master na ito gamit ang isang daliri. Sa pagkakaalam ko, parang hindi ka pwedeng gumamit ng dahas dito. Mahinang sabi ni Ye Fan. Mukhang natigilan si Luo Hongfei, oh, so sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo sa Imperial City? Okay lang. Pagkatapos magsalita, biglang naglabas si Luo Hongfei ng isang jade pendant na dala niya. Sa itaas ay isang totem na may salitang, hangin. Ang windbakang jade talisman. Oo. Sina Wanqing at Ye Danqing ay parehong namutla sa pagkabigla, pakiramdam na may mali. Luo Hongfei, kailangan ba ang bagay na ito? Tumayo si Ye Danqing at nag-aalalang nagtanong. Ye Danqing, ilang taon ka na? Iguhit mo ako gamit ang iyong brush. Nakangiting tanong ni Luo Hongfei. Ye Danqings. Namumula ang mukha, ngunit hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ano ang sitwasyon? Kakaibang tanong ni Ye Fan. Si Ye Wanqing, na nasa gilid, ay nagmamadaling lumapit sa kanyang tainga at nagpaliwanag sa mahinang boses. Pagkatapos ni Ye, narinig ito ni Fan, agad niyang naintindihan. Ito pala. Na ang bawat angkan, ang pamilya ng pinili, at ang mga inapo ng direktang linya ay may sariling mga token, tulad ng banal na Dragon Jade Talisman ni Ye Fan at ang Wind Tracing Jade Talisman ng kabilang partido. Sa pangkalahatan, ang pagkuha ng Jade Talisman ay nangangahulugan ng pag-alis ng dignidad ng sariling pamilya at pagkakakilanlan ng angkan, at paggamit ng Jade Talisman para formal na mag-imbita ng labanan. Kapag tumanggi ang kalaban, ibig sabihin ay lalaitin ang pamilya. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hanggat ginagamit mo ang token ng Jade Talisman upang simulan ang isang imbitasyon ng tunggalian, hindi mo ito maaaring tanggihan. Mas mabuti pang matalo sa ring kaysa maging deserter. Sumimangot si Ye Fan, ibig sabihin, kung si Luo Hongfei ay magsisimula ng tunggalian ngayon, matatanggap lang niya ito. Kabanata 1903 Kasal. 1903. Luo Hongfei. Ikaw ay nasa kaharian na humuhubog sa espiritu, at dumating ka para ay buli ang panahon ng pundasyon ng aking kuya. Kahihiyan. Galit na sabi ni Ye Wanqing. Ngumisi at sinabing, hindi ko ito pinasimulan, ang kuya mo ang nagkusa na gawin ito sa akin. Dahil naglakas loob siyang gawin ito, kailangan niyang maging handa. Matagal nang sumakit ang ulo ni Ye Fan, paano siya magiging interesadong makipaglaro sa ganoong playboy? Bakit hindi ka nagsasalita? Natatakot ka ba? Kung interesado ka, Wanqing, samahan mo ako sa ilang inumin. Masaya ako. Baka mabawi ng young master na ito ang Jade Talisman. Kung hindi, opisyal kitang aanyayahan sa labanan. Sabi ni Luo Hongfei na may hitsura sa kanyang mukha. Ipinagmamalaki. Kasuklam-suklam. Walang hiya. Si Ye Wanqing ay lubhang nababalisa at nagkasala. Siyempre, hindi niya matiis na bugbugin si Ye Fan, at nagpaplanong igiit ang kanyang mga ngipin at makipag-inuman lang sa lalaking ito, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Ngunit sa sandaling ito, isang maliwanag na boses ang dumating. Gustong-gusto ni Kuya Luo na nasa ring, bakit hindi mo ako paglaruan? I saw a man with long hair reach his waist, wearing an indigo splendid gown, holding a folding fan, like a picture scroll. Lumapit ang gwapong lalaki, kasunod ang dalawang attendant na nakasuot ng book boys. Nang makita ng ilang babae sa restaurant ang lalaking ito, lahat sila ay nagpakita ng paghanga, bulungan, at namula pa. Oo. Nakita ng fan na kahit si Ye Wanqing ay namumula nang makita ang lalaking iyon, at hindi niya maiwasang magtaka, ano ang magandang bagay sa lalaking ito.
Hindi ba't mas maputi ng kaunti, mas matangkad ng kaunti, mas gwapo ng kaunti, mas elegante ng kaunti ang ugali? Paglilinang. Okay lang, ang ikapitong antas ng espiritual na paghubog, ay medyo mas malakas kaysa sa Luo Hongfei na ito. Luo Hongfei. Mukhang pangit nang makita ang taong paparating, Ling Mingjing. Hindi ko kailangang mag-alala sa mga kapatid ko sa Zhenbei Hufu. Ang aming pamilya Ling at Zhenbei Hufuye pamilya ay mga inapo ng Shenlong clan, mga miyembro ng pamilya ng isang clan. Na may parehong espiritu, paano ka uupo at huwag pansinin kapag nakita mong may nang-aapi sa mahihina at nambubuli sa ating mga kapatid? Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Ling Mingjing ang isa sa kanyang sariling banal na Dragon Jade Talisman, inalog ito, at kumpiyansa ng ngumiti, kung kailangan mong gawin ito, ikaw at ako ay pupunta muna sa ring para makipaglaban. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Luo Hongfei, at nabasag ang kanyang bibig. Pagkatapos ng ilang salita, tahimik niyang binawi ang Wind Tracer Jade Talisman. Malamig niyang sinulyapan sina Ye Fan at Ye Wanqing, maswerte ka. Hindi ganoon kadaling tapusin ang mga gawain ngayon. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Luo Hongfei at umalis kasama ang ilang tagasunod. Kapag si Luo Hongfei ay tumawa ng sarkastiko at lumakad palayo, habang sina Ye Wanqing at Ye Danqing, na naiwan sa itaas, ay parehong naging malungkot. Maging ang maraming tao sa restaurant ay nakaawang nakatingin kay Ye Fan. Oo. Bulong ni Fan sa kanyang puso kung ano ang nangyari sa panganay na prinsesa, at bakit ang isang kasal ay tila itinuturing na isang libing. Ling Mingjing. Humakbang pasulong at nagpakita ng magiliw ng ngiti tulad ng simoy ng tagsibol at ulan, ilan sa pamilyang Ye, okay ka lang ba? Umiling si Ye Fan, hindi niya alam kung ano ang relasyon sa lalaking ito, mas mabuting magsabi ng kaunti. Si Ye Danqing sa gilid ay nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon at pilit na ngumiti. Salamat, Kuya Ling, ngayon ay salamat sa iyo. Iniyuko ni Ye Wanqing ang kanyang ulo at nahihiyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Ling Mingjing. Ling Mingjing. Ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, it's just a trivial matter. Then Luo Hongfei is both a member of the Tianwen Academy and a member of the Tianzhou family. Kung iniinsulto niya ang ating Shenlong family, syempre lalaban siya. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Ye Fan ng may panghihinayang at sinabing, Brother Ye Fan, narinig ko na muntik ka ng ma-accident kagabi, pero hindi mo na kailangan. Hindi na mababago ang kasal na ito, mas mabuting tretuhin ito ng mabuti. Ang prinsesa ay isa ring maharlikang orthodox, ang panganay na anak ng iyong kamahalan, ang kanyang katayuan ay iginagalang, at siya ay itinuturing na may asawa. Ang isang ginoo ay dapat magsikap para sa pagpapabuti ng sarili. Mamanahin ni Brother Ye Fan ang titulong Marquis ng Zhenbei sa hinaharap, kaya huwag na ulit gagawa ng katangahan. Nang makitang hindi nag-react si Ye Fan, bahagyang kumunat ang noo ni Ling Mingjing, at sinabing may tono ng pagsisisi sa sarili, oh. Baka masyadong nagsasalita si Mingjing. Kung tutusin, ito ang usapin ni Zhenbei Hufu. Hindi, Kuya Ling, ang kapatid ko ang nawalan ng alaala. Hindi ka na niya nakikilala, nagmamadaling paliwanag ni Ye Wanqing. Oh, ayan ang kaso. Sister Wanqing, huwag kang masyadong malungkot. Ito ay isang kapalaran sa mga kasawian. Marami ng taong may amnesia ang gumaling. Baka magaling na sila sa loob ng ilang araw, pang-aaliw ni Ling Mingjing. Pagkatapos magsalita, sumaludo si Ling Mingjing at nagsabi, nagkataong dumaan si Mingjing, kaya magpapalam muna ako. Bukas, sa masayang araw ni Brother Ye Fan, pupunta ako sa pintuan para sa alak sa kasal. Salamat Kuya Ling, kailangan kong pumunta bukas, masayang sabi ni Ye Wanqing. Kailan? Malayo si Ling Mingjing, naupo silang tatlo, at sa wakas ay makakapagsilbi na sila at makakain ng normal. Ye Danqing. Sabi ng may baluktot na mukha, Wanqing, bakit napakakaibigan mo sa apelyidong Ling na iyon? Sa usaping relasyon, mas malapit sa iyo ang pinsan ko, tama ba? Paano ang relasyon sa dugo? Mayroon bang anumang paghahambing? Ang mga tao ay matuwid na mga ginoo, at ikaw, alam mong ipahamak mo ang aking panganay na kapatid. Ngumisi si Ye Wanqing. Kinain ni Ye Fan ang sariwang pagkain at nagtanong, ano ang pinagmulan ng taong iyon? Gayon din, ano ang nangyari sa panganay na prinsesa? Nagmamadaling sinabi ni Ye Danqing, kung gayon si Ling Mingjing, ang pinakamatandang young master ng pamilya Ling, ay nasa Xuanyuan Academy ay isa sa Xuanyuan Sanying, isang sikat na tao na gustong magpanggap na inaalis ang mga kaluluwa ng mga babae. Ikaw. Dati ay hinahamak siya sa akin, ngunit ngayong nawalan ka na ng alaala, hindi mo na kayang ipagkanulo ang ating kapatid na si Love. Kalokohan. Saan nagkunwari si Kuya Ling? Anong masamang bagay ang ginawa nila? Hindi sila pumupunta sa Kayanfang, hindi nila binubuli ang mahihina, at handa silang tumulong sa iba. Iginagalang ng lahat ang kanyang pagkatao at paglilinang. Paano mo masasabi ito ng napakababaw? Nagmamadaling ipinagtanggol ni Ye Wanqing si Ling Mingjing. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi dapat makipagkompetensya ang dalawa. Hindi siya masyadong interesado kay Xuanyuan Sanying. Okay, naisulat ko na ang taong ito, paano ang panganay na prinsesa?
Kasama ni Su Qingzhou, saglit na natahimik ang hapagkainan. Sa huli, si Ye Wanqing ang nagpaliwanag nito sa mahinang boses, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Lumalabas na ang panganay na prinsesa ay may medyo miserableng pinanggalingan. Sa simula, ang ina ng panganay na prinsesa, ang concubine Xin, ay nakikipagdigma kay Emperor Ming. Kakilala, tunay na pag-ibig sa isa't isa, pribadong buhay. Matapos makapasok sa palasyo ang concubine Xin, bagaman hindi siya maaaring maging reyna dahil sa kanyang karaniwang dugo, siya ang pinakapaboran. Sa hindi inaasahan. Nang ipanganak si Su Qingzhou, nagkaroon ng natural na pangitain, bumagsak ang yelo sa imperial na lungsod, lumilipad ang niebe, at napakababa ng temperatura kung kaya't marami sa matatanda, mahihina, may sakit at may kapansanan ang na-freeze hanggang mamatay sa imperial na lungsod. Sa prehistoric world, hindi biro ang kalooban ng Diyos. Palaging iginagalang ng mga pinili ang kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga gawaing sibil at militar ng buong dinastiya, at ang pamilya ng mga pinili ay lahat ay nag-iisip na ang concubine Xin at Su Qingzhou ay mga nakakatakot na tao. Anong ginawa? Nalungkot si Emperor Ming din na ang concubine Xin ay talagang nahawahan ng ilang uri ng malamig na lason. Hindi nagtagal matapos ipanganak ang panganay na prinsesa, namatay siya. Tungkol naman sa Su Qingzhou, siya ay hindi maiiwasan, hindi kayang magtanim, at siya ay mahina pa rin. Sa pag-asa sa iba't ibang mahahalagang halamang gamot mula sa maharlikang pamilya, pilit niyang pinapakain siya upang mailigtas ang kanyang buhay. Mahal na mahal ni Emperor Ming si concubine Xin, at nilalabanan niya ang lahat ng opinyon para mapanatili ang panganay na prinsesa ng pilit. Pero, kung tutuusin, ang pagsilang ng batang ito ay naging sanhi ng pagkamatay ni concubine Xin, kaya mula pagkabata hanggang sa pagtanda, kahit na siya ay inaalagaan ng mabuti, ang kanyang ama-anak na babae ay malamig. Empress. Si Luo Feiyan ay nasa parehong ugat, at dahil nabigo siyang makipagkumpetensya para sa pabor kay concubine Xin noon, natural na hindi niya gusto si Su Qingzhou, at hindi siya masyadong malupit, dahil lang sa alam nilang lahat na hindi alam ng babaeng ito kung kailan siya mamamatay. Ang panganay na prinsesa ay 18 taong gulang sa taong ito. Ayon sa imperial na doktor, maaaring siya ay 20 taong gulang. Si Ye Danqing ay masyadong nanlumo, sinabing, magandang bagay na magpakasal sa isang prinsesa, ang prinsesa ay walang katulad na kagandahan, mas mabuti pa. Ngunit, ang problema, kung magpakasal ka sa isang prinsesa, hindi ka maaaring kumuha ng isang babae, at ang prinsesa na ito ay hindi maaaring magkaanak, at maaaring, sa loob ng 2 taon. Siguro, hindi ito matatawag na isang masayang kaganapan. Sumimangot si Ye Fan. Si Su, hindi maiwasang hindi mapalagay, lubos siyang umaasa na ang babaeng ito ay hindi si Su Qingzhou, pareho lang ang pangalan, kung hindi, si Su Qingzhou ay hindi magkakaroon ng maraming oras. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Dad. Kahit na lumaban siya sa utos, dapat siyang makipagsapalaran. Bakit niya hahayaang masira ang buhay ng kanyang panganay? Sobra na ang walang kaapo-apuhan sa napabuntong hininga si Yedang kang future, antay. Gaano kalakas ang loob niyan? Kung tutuusin, siya ang pinakamatandang prinsesa. Kahit gaano siya kaikling buhay, hindi siya makapagsilang ng mga bata, ngunit siya rin ang prinsesa na may pinakamataas na katayuan sa hari. Sabihin na nating Ye Fan, sa totoo lang, kung hindi dahil sa mga espesyal na pangyayari, paano magpakasal ang isang prinsesa? How? Marahil ay naisip mo na kung ang angkan ay naipasa, siya ay magkakaroon ng pangalawang anak na lalaki, o kahit na mangganganak ng isang nakababatang kapatid na lalaki para sa iyo sa hinaharap. Tungkol naman sa panganay na anak na ito, na nagpapakasal sa isang panganay na prinsesa, hindi siya maloloko sa hinaharap, at maaari siyang magkaroon ng katayuan ng isang maharlikang babae. Hindi ito magiging masama sa buhay na ito. Kabanata 1904 siya siguro. Pagkatapos marinig ito, hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa, at bamulong, ako. Napakawalang kwenta ko noon. Hindi ko na kailangang magmana ng lahi. Hindi napigilan ni Ye Danqing na tumahimik, tila nahihirapan itong magsalita, at sa wakas ay napabuntong hininga na lamang siya at bumaril. Tinapik niya si Ye Fan sa balikat. Kuya, hindi naman ganon. Sa totoo lang, alam kong binitawan mo na lang ang sarili mo dahil hindi mo na kayang makipagsabayan sa iyong paglilinang. Mabuti ang puso mo, kaya hindi ka playboy sa paningin ng iba. Seryosong kinuha ni Ye Wanqing ang kamay ni Ye Fan. Ngumiti nang walang magawa si Fan. Talagang naiintindihan niya kung anong uri ng tao si Ye Fan sa nakaraan. Gayunpaman, kahit wala talaga siyang silbi noon, hindi naman kailangan na piliin siya ng royal family bilang consort ng panganay na prinsesa, di ba? Huwag mo akong kumbansihin, hindi ako malungkot, hindi ito malaking bagay, walang perpekto, nakangiting tanong ni Ye Fan, kung gayon, nakilala ko na ba ang prinsesa noon? Bakit nagpakasal ang panganay na prinsesa? Ako. Sa pagsasalita tungkol dito, sina Ye Wanqing at Ye Danqing ay parehong walang imak na tumingin sa kanya. Kailangan talaga kitang kausapin. Maraming magagandang babae ang nakita ng mga kapatid ko nang pumunta sila sa Kayanfang. Bakit sila napaka-indecisive tungkol sa sex ng mga babae? Kalahati ng kasal na ito ay sanhi ng iyong sarili. Umiling si Ye Danqing at bumantong hininga tungkol sa mga bagay-bagay.
Na sa isang selebrasyon noong isang taon, ang pamilya Zenbeho ay inimbitahan sa Royal Garden para dumalo sa isang piging na pinangunahan ng royal family. Nang sinunod ni Yefan ang kanyang ama upang mag-toast sa mga miyembro ng royal family, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ng malapitan ang nakakulong panganay na prinsesa. Sa masikip na piging, ang lalaking ito. Natigilan siya nang makita ang mukha ng panganay na prinsesa, natulala siya sa baso ng alak, naalala niyang gagawa siya ng toast, at nang siya ay nasa sabik, sinabuyan pa niya ng alak ang damit ng panganay na prinsesa. Ito ay isang malubhang krimen. Sa kabutihang palad, ipinagtanggol ni Mrs. Zenbeihao, ina ni Yefan, ang kanyang anak, sinabing napakaganda ng panganay na prinsesa at nabigla siya. Si Yefan ay namumula din sa lugar, at sa sobrang takot ay halos mawalan siya ng ihi. Ngunit lumabas pa rin ang pangyayaring ito, at minsan ay naging katatawanan ng buong lungsod. Hindi lamang niya naramdaman na talagang sayang si Yefan, ngunit kinumpirma rin ito ang hula ni Su Qingzhou na siya ang numero 1 kagandahan sa maharlikang pamilya, at ang kanyang reputasyon ay kumalat sa malayong lugar. Kung tutuusin, kahit na walang silbi si Yefan, hindi siya mabigla sa mga ordinaryong dilag kapag siya ay nasa loob at labas ng Kayanfang sa loob ng mahabang panahon. Emperador Ming. Nag-aalala si Den na baka wala ng maraming oras ang panganay na prinsesa. Kung hindi siya makakapag-asawa hanggang sa mamatay siya, mas nakakaawa. Bukod dito, ang panganay na prinsesa ay ang panganay na anak na babae, at siya ay mamamatay sa kanyang boudoir na masyadong malas. Ngunit ng ordinaryong katayuan, karapat-dapat ba ito sa panganay na prinsesa? Sa isang natatanging katayuan, sino ang magnanais na magpakasal sa isang panandalian at baog na florera? Ito. Problema na nagpasimangot kay Emperor Ming, hanggang sa ang hitsura ni Yefan, ay naging maliwanag ang lahat. Ang maliit na marquis ng Zenbeihufo, bagaman ang lakas ay maaaring hindi talaga kayang magmana ng titulo sa hinaharap, ngunit ito ay pansamantala. Unang tagapagmana. Kasabay ng katayuan ng mga direktang inapo ng Shenlang clan, ito ay nangyari na ang royal marriage ng Chosen One, na maaaring ituring na higit pang manalo sa relasyon ng dalawa. Ang punto ay, si Yefan mismo ay natulala ng labis niyang pinuri ang panganay na prinsesa, at ang kasal ng maharlikang pamilya ay tila makatwiran. Ikaw na mismo ang may gusto nito, at si Junen ang nagpapakasal sa iyo, at hindi mo maiiwas ang iyong ulo at italikod ang iyong mukha at hindi makilala ang sinuman. Ngayon naiintindihan mo na, interesado ka sa panganay na prinsesa, at ipaalam sa buong Dasheng Dynasty. Ipinagkaloob ng iyong kamahalan ang prinsesa upang pakasalan ka, o ito ay iyong nais, kailangan mong magpasalamat kay Dade. Sa sitwasyong ito, kahit na handa kang parusahan at labanan ang utos para sa iyo, walang dahilan para sabihin ito. Gusto ng anak ko, inaamin, pero nanghihinayang. Uminom si Yefan ng alak at tumanggo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, siya talaga ang manugang na ito ng prinsesa. Hindi ko alam kung ang Su Qingzhou na ito ay ang kanyang asawang si Su Qingzhou. Kung hindi, huwag kang magalit, Mrs., hindi ko talaga siya gustong pakasalan, gusto ko lang kumpirmahin ang aking pagkakakilanlan. Bulong ni Yefan sa kanyang puso. Bagamat ganito ang iniisip, tila medyo hindi patas sa panganay na prinsesa, ngunit hindi mapigilan ni Yefan. Imposibleng maging iisang tao siya dahil sa iisang pangalan. Ngunit sa pagsasabi niyan, bagaman maaaring hindi magtatagal ang iyong pagsasama, sulit na pakasalan ng isang napakagandang prinsesa sa iyong buhay. Huwag mo nang isipin pa, sabi ni Ye Danqing. Oo kuya, alagaan natin ng mabuti ang prinsesa. Maaari siyang maging malusog at mabuhay ng ilang taon pa. Kahit na wala na ang tunay na prinsesa, hindi magpapakasal si Kinger kung malaking bagay ito. Makakasama ko ang aking nakatatandang kapatid sa buong buhay ko, at magiging masaya din ang ating kapatid. Seryosong sabi ni Ye Wanqing. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak. Inisip niya kung gaano ito ka-exaggerated, ngunit talagang naramdaman niya na ang cute ng little sister na ito, kaya inabot niya at hinawakan ang buhok ng dalaga. Don't say such depressing words, don't you want to have a wedding tomorrow, be happy. Well. Matamis na ngumiti si Ye Wanqing, at nagsimulang magdagdag ng mga gulay kay Yefan. Kuya, dapat kang kumain ng marami, bukas ay ang lalaking ikakasal, ngunit wala akong oras para kumain buong araw. Pagkatapos kumain at nag-iinuman, umuwi silang tatlo sa hapon. Hindi naman sa ayaw tumingin at mamasyal si Yefan, kailangan lang niyang maghanda para sa kasal bukas. Pagbalik ko sa mansyon, nakita kong mas maligaya ang layout kaysa kahapon, at ang red carpet ay nakalat na 1 milya ang layo. May mga pulang happy lantern na gawa sa Hongwang Stone sa lahat ng dako syempre. Ang ganitong uri ng mga mapagkukunang pinansyal ay makakamit lamang ng mga dakilang maharlika, ngunit hindi ito kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Little Marquis, bumalik ka na ba? Matagal ka nang hinihintay ng mga opisyal ng korte. Masayang binati ka ni Shuibo. Ministry of Rights. Para saan ka nandito? Nagtataka si Yefan. Hindi ka nito tatanggapin bukas, kailangan mo bang ipaliwanag ang ilang mga hakbang sa pag-uugali? Nagpunta sila dito lalo na upang ipakita sa iyo. Paliwanag ni Shuibo. Si Yefan ay walang magawa, tila marami pang mga patakaran ang dapat matutunan kapag nagpapakasal sa isang prinsesa, ngunit para sa kapakanan ni Su Qingzhou, kailangan niyang maging matyaga.
Ang mga opisyal na dumating, isang lalaki at isang babae, lahat ay may magarbong paraan ng pagsasalita at make-up, at lahat sila ay nagbihis ng kusa. Mga pulang damit para sa pista. Pagkatapos ng ilang paggalang, ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae kay Yefan ang mga partikular na hakbang at detalye ng pagtanggap sa nobya. Si Ye Wanqing at Ye Danqing, na nasa tabi ko, akala ko gagawin iyon. Tumagal si Yefan para maalala ang lahat ng masalimuot na royal etiquette na ito, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos nilang ipakita ang mga pagbabago, ginawa ni Yefan ang lahat, at ito ay perpekto. Ang lalaking opisyal ng Ministry of Rights ay nagpakita ng pagtataka, "Munting Marquis, natutunan mo ba ito noon?" Oo. Naisip ni Fan sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng kanyang memorya, maaari niyang isulat lamang ito, kung ano ang kahirapan, ngunit panatilihin ang isang mababang profile at huwag makaakit ng pansin, kaya ngumiti siya ng magalang, ang dalawang matanda ay nagturo sa akin ng mabuti. Yung mukha nung dalawa, Shui Bo, Ye Wanqing, at iba pa sa gilid talagang humanga sa kanila. Ang pag-aaral. Dalawang matanda, mangyaring manatili. Si Ye Shui ay napaka-kooperatiba, inilabas ang dalawang pulang sobre na matagal nang inihanda, at inilagay sa mga kamay ng dalawang opisyal. Ito ay hindi angkop, ang sabi ng babaeng opisyal na may nakapikit ng ngiti, ngunit ang pulang sobre ay na-conjure na, at ito ay inilagay sa storage bracelet. Mabilis na umiling si Ye Shui, "Mag-ingat, magdiwang tayo." Oo nga pala, may namiss ba kayong dalawa? Nagkatinginan ang dalawang opisyal ng etiketa, umiling, at sinabi ng lalaking opisyal, "Parang, okay lang." Dahon. Walang sabi-sabi, naglabas si Shui ng dalawang gintong ingot na puno ng kalidad at isinuot sa kanilang mga kamay. Ang dalawa, sa unang pagkakataon na pumunta ako sa pinto, ito ay isang regalo para sa pagkikita, at dapat kong tanggapin ito, ang dalawang opisyal ng etiquette ay agad na nagbago ng kanilang mga trick, at ang gintong ingot ay nawala. Hoy! Oo nga pala, may maliit na bagay, nakalimutan kong ibigay sa maliit na si Marquis, dito. Kumuha ang lalaking opisyal ng isang maliit na papel at isinilid sa Ye Shui. Nang matapos sila, ang dalawa sa kanila ay tumalikod at yumuko kay Ye Fan na may ngiti, at lumabas na parang hangin. Oo. Pinagmamasdan ng Fan ang lahat mula sa gilid, medyo maulap at mahamog. "Shui Bo, ano ang hiniling mo sa kanila?" Napakamahal. Kabanata 1905 Maligayang pagdating. Ay, young master, ito ang pinakamahalagang bagay ngayon, kung hindi, bakit sila pupunta sa pintuan? Sabi ni Ye Shui, iniabot ang note kay Ye Fan. Oo. Binuksan ni Fan ang note at nakitang naglalaman ito ng ilang tula at ilang numero. May isang magandang babae sa palasyo, na may kagandahang tulad ni Yingzhou. Anong uri ng mga magugulong tula? Bamulong si Ye Fan, ano ang mga numerong ito? Ay, Xiaohao, huwag maliitin ang ilang tula na ito. Salubungin ka namin bukas. Ayon sa mga patakaran, maaari ka lamang magpakasal sa prinsesa kung pumasa ka sa mga pagsusulit sa sibil at militar. Kung hindi ka makapasa sa pagsubok sa harap ng maharlikang pamilya, magagamit mo lang ang iyong katapatan para mapabilib ang prinsesa. Tapos na, pero kung tutusin, mapurol, at pagtawanan ng mga tagalabas. Itinuro ni Ye Shui ang mga tula at numero sa tala, at sinabing, "Bukas, ang sagot sa pagsusulit sa panitikan ay nakasulat na rito, at kailangan mo lamang itong bigkasan." Walang problema. Ito. Ang pagsusulit sa martial arts ay medyo mas komplikado, at nahahati ito sa 3 hadlang, paglampas sa malamig na tubig, sa ilalim ng dagat ng apoy, at pagpapalakas ng bundok. Ngunit ang isa sa 3 ay lihim na hinarap, sa mababaw lamang ito ay mukhang pareho, ngunit hindi ito malamig, mainit, o lumulubog. Ang mga numerong nakasulat dito ay 1, 3, 2, ibig sabihin, kung dadalhin mo ang unang pole, ang ikatlong landas ng apoy, at ang pangalawang malaking bato, magiging komportable ka. Madali lang, hindi mahirap. Natigilan si Ye Fan at hindi maiwasang magtaka, hindi ba ito panloloko? Napakatapang ng dalawang opisyal ng Ministry of Rights na iyon. Hahawag kayong maglakas loob na bigyan sila ng 10 lakas ng loob, hindi po ito sekreto, tutal masayang pangyayari, at kailangan ding parangalan ang royal family. Kung ang ilang mga concubines ay walang magandang cultivation, lihim muna nilang sasabihin ang sagot, para maiwasan ang kahihiyan sa kasal, sabi ni Ye Danqing. Oh! Ganun pala, paano kung magkamali ako at mapabilib ang prinsesa sa katotohanan? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Ye Shui na may mapait na ngiti, sa totoo lang, hindi mahirap. Iyon ay ang lumuhad sa harap ng palasyo ng prinsesa, yumuko at hilingin sa prinsesa na magpakasal. Kadalasan ang mga prinsesa ay mabilis na pumayag, at hindi nila masyadong ipapahiya ang babae, ngunit kung tutuusin, sila ay magiging isang katatawanan sa huli. Naninigas ang mukha ni Ye Fan, at hiniling niya sa kanya na lumuhad at magmakaawa sa isang babaeng hindi pa niya nakitang pakasalan siya. Bakit ganito? Posible. Umiling si Ye Fan, balak na alalahanin ang sagot.
Ngunit sa sandaling ito, biglang may naalala si Yefan at nagtanong, Uncle Shui, bakit gusto mong pakasalan ang prinsesa bukas? Kami lang ang pamilya. Ilang tao. Siya. Nalaman na hindi niya nakilala ang Panginoon at ginang ng Marquis sa loob ng 2 araw mula nang siya ay dumating dito, ibig sabihin, ang kanyang ama at ina sa kanyang katayuan ngayon. Nakikinig sa kahulugan ni Wan Qing, mayroon din siyang nakababatang kapatid. Nagpakita si Ye Shui ng bitterness sa kanyang mukha. Sabi, munting Marquis, huwag kang malungkot, si Marquis, ang kanyang asawa, at ang pangalawang anak ay nasa Hilaga. Ngayon ay may digmaan pa rin sa mga barbaro, at hindi na ako makakabalik. Kung hindi dahil sa maharlikang pamilya na hindi makapaghintay at sinabi na walang maraming mapalad na araw sa taong ito, nais nilang pakasalan ka at ang prinsesa sa lalong madaling panahon. Siyempre, gusto rin nilang sumali. Lalo na ang ginang, bagamat siya ay nasa hangganan, personal niyang ipinagkatiwala ang mga tao na ayusin ang pagbili ng bagong bahay at mga kagamitan sa kasal sa pagkakataong ito. Alam ito ni Yefan sa kanyang puso. Ang deformed na pag-aasawa ay medyo hindi komportable, ngunit ito rin ay sa isang banda. Alam na ang pagpapakasal sa isang maikling buhay na prinsesa, ang kanyang sariling anak ay hindi sapat, natural na hindi siya interesado sa masiglang pagsasaayos. Sa katunayan, ito rin ang duke ng Zhenbei na nagpoprotesta kay Emperor Ming. Maaari kang magbigay ng kasal, ngunit abala kami sa pag-ikot sa teritoryo, kaya wala kaming oras upang makilahok. Mukhang walang tutol si Emperor Mingde. Ang panganay na prinsesa na ito ay nasa palasyo at isang mainit na patatas. Kung mabilis kang magpakasal, ito ay maituturing na isang kompletong pagtatapos. Ang relasyon niya kay concubine Xin. Kuya, ayos lang, hindi na babalik ang nanay ko at pangalawang kapatid ko, at sasamahan ka namin ni Ye Danqing para ay welcome ka bukas. Ngumiti si Ye Wanqing at nagpalakas ng loob. Oo, huwag magpanik, nandito na tayo. Ngunit Ye Wanqing, bakit mo ako tinatawag sa aking pangalan? Hello, go. Huwag kang mag-abala kuya mag-recite ng verse. Dahon. Tiningnan ni Fan ang dalawang buhay na kayamanan sa tabi niya at umiling-iling na nakangiti. Kahit gaano pa siya katagal magstay sa mansyon na ito, at least tuwang-tuwa siya nang makilala niya ang ate at pinsan na ito. Kinabukasan. Si Fan ay nakasakay sa isang bundok na natatakpan ng maningning na pulang satin. Sinasabi na ito ang supling ng mga dragon at unicorn at ilang iba pang mga hayop. Bagaman hindi sila masyadong makapangyarihan, sila ay maligaya, kaya tinawag silang mga mapalad na hayop, at kadalasang ginagamit sa mga marangal na kasalan. Sa likod ni Yefan, mayroong isang maligaya na Hongwangshipo Red Wedding Car, at dahan-dahan itong nagmaneho patungo sa gate ng palasyo kasama ang welcoming team. Sa daan, lahat ng uri ng makukulay na kanyan ay tumunog, at maraming tao sa lungsod ang lumabas upang manood. Bagamat alam ng lahat na ang kasal na ito ay may kaunting saya at kalungkutan, okay lang na sumali sa saya. Ito rin ang unang pagkakataon para kay Ye Fan upang ipasok ang palasyo sa gitna ng lungsod, at natagpuan na ang palasyo ay katulad sa kung ano siya imagine, hindi gaanong espesyal. Gayunpaman. Sa palasyo, ang konsentrasyon ng mga master ay mas mataas kaysa sa labas, ang kaharian na humuhubog sa espiritu ay makikita sa lahat ng dako, at mayroong ilang mga kaharian ng mahabang buhay. Siyempre, maraming mga nakatagong base ng paglilinang, ang mga ganitong pamamaraan ay karaniwan sa sinaunang panahong mundo. Sa wakas, sa labas ng Tianzhou Palace, kung saan matatagpuan ang pinakamatandang prinsesa, isang malaking grupo ng mga opisyal, general ng militar, maharlika at mga katulong sa palasyo ang naghihintay na sa magkabilang gilid ng malawak na pasilyo. Si Yefan ay biglang tumingin at nalaman na mayroong hindi bababa sa 2 heavenly venerate sa grupong ito ng mga general. Oo naman, hindi naman mahina ang mga monghe sa mundong ito, ngunit maraming tao ang hindi niya makikilala sa lansangan. Nakita ng grupong ito ng mga dignitaryo, prinsipe at prinsesa, si Yefan, at lahat sila ay mukhang mapanghamak. Oo. Alam din ni Fan na ang mga taong ito ay hindi naririto upang batiin siya, ngunit upang ibenta ang mukha ng pamilya ng emperador. Kahit na ang kasal na ito ay hindi pinapabore ng iba, ngunit kung tutuusin, si Emperor Mingde ang nagpapakasal sa panganay na prinsesa, at sapat pa rin ang karangyan. Kamahalan, narito na ang Empress. Gatlang M. Kasabay ng mga sigaw, isang pares ng nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at babae na nakasuot ng mag-agarang kasuotan ay lumabas ng palasyo sakay ng isang karwahe na gawa sa ginto at kinaladkad ng mga espiritong hayop. Isang grupo ng mga tao ang lumuhad at sumaludo, na umaawit ng, mabuhay ang kamahalan, at Queen 1,000 years old. Oo. Kumunat ang noo ni Fan at tumayo roon nang hindi nakaluhod. Bold Ye Fan. Bakit hindi ka lumuhad? Galit na galit ang isang opisyal nang makita niyang nakatayo si Ye Fan. Si Emperor Mingde, na may mukha. Tulad ng isang korona ng jade at isang marangal na ugali, tumingin din kay Ye Fan ng may pag-iisip, at isang pares ng mga mata ang nagpakita ng kamahalan ng isang sub-emperor. Nagmamadaling lumuhad si Ye Shui at nagpaliwanag, kamahalan, huminahon ka. Aksidenteng nagka-amnesia ang anak ko. Hindi ko na matandaan ang napakaraming kagandahang asal. Talagang hindi ito sadyang walang galang sa kamahalan at reyna.
Nagbulungan ang lahat ng naruroon. Maraming tao ang nakarinig nito. Kamahalan. Ngayon ang masayang araw ni Qingzhou. Dahil hindi ito sinasadya ng babae, at nasa isip ng iyong kamahalan ang buong mundo, kalimutan na natin ito. Nakangiting sabi ng maganda at matikas na reyna na si Luo Feiyan. Napakatotoo ng sinabi ni Empress. Nakahanap ng hakbang si Emperor Mingde at iwinagayway ang kanyang mga kamay, lahat ng patag. Salamat, kamahalan. Empress Ren. Isang grupo ng mga tao ang mabilis na nambobola kay Empress. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, ang lugar na ito ay talagang hindi angkop para sa kanya, at kailangan niyang lumuhad sa bawat pagliko. Kung susumihin ang mga ito, walang makakatalo sa kanya, kaya bakit siya luluhod? Mabilis na suriin upang makita kung ito ay Su Qingzhou, pagkatapos ay umalis kaagad pagkatapos basahin ito, at hanapin si Chu Yunyao. Si Emperor Mingde ay nagsalita sa oras na ito, Ye Fan, mayroon kang amnesia, hindi kita sinisisi, ngunit ngayon gusto kong pakasalan ang aking panganay na prinsesa. Sa sibil at militar na eksaminasyon, kailangan kong gumanap sa aking kasiyahan, kung hindi, paparusahan kita ng magkasama. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, na ibigay mo muna ang sagot bilang default, ano ka ba? Ngunit wala siyang masabi, kaya ngumiti lang si Ye Fan at tumango. Uncle Guo, guguluhin kita, ang akademikya ng Holy Emperor Academy, para sa literary exam na ito, nakangiting sabi ni Emperor Mingde sa isang lalaking may mahabang mukha sa tabi niya. Bansa, tiyuhin, Luo Biiwang. Tiningnan ni Ye Fan ang lalaking may asul na robe at goatee, at sigurado, nakita niya na si Luo Hongfei, na nakilala niya noon sa restaurant, ay nakatayo sa likuran niya. Oo. Ang orihinal na akala ni Fan na si Luo Biiwang ay isang general ng militar, ngunit siya ay isang guro. Gaya ng inaasahan sa isang akademiko ng Holy Emperor Academy, mayroon talaga siyang Celestial Venerable Cultivation Base. Luo Hongfei. Napansin sa sandaling ito na nakatingin si Ye Fan, na may masamang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ye. Kinaikit ni Fan ang kanyang mga mata, ang bastos na ito, hindi ba dapat pansamantalang hilingin sa kanyang ama na baguhin ang tanong? Kabanata 1906. Noong 1906, si Luo. Nagbigay ng pagpupugay si Biiwang, malubha ang mga salita ng iyong kamahalan, karangalan ng ministro na suriin ang asawa para sa panganay na prinsesa. Sinasabi na, humakbang si Luo Biiwang na may time na mukha, na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi mainit ang kanyang mga mata. Ye Fan, makinig kang mabuti, ang mga tanong sa pagsusulit sa literatura ngayon ng akademya ay nauugnay sa pangalan ng Her Royal Highness. Mangyaring sumulat ng 3 tula sa loob ng isang sandali, na dapat maglaman ng 3 karakter na Su, Qing, at Zhu ayon sa pagkakabanggit, at dapat nakasama ang lahat ng 3 karakter. Dapat itong ilagay sa dulo ng pangungusap. Tandaan, ang dulo ng bawat pangungusap ay ang 3 salitang Su, Qing, at Zhu. At ang nilalaman ay dapat na may pahayag. Huwag kang magpakatanga. Nang marinig ang paksang ito, sina Ye Shui at Ye Wan na sumunod kina Qing, Ye Danqing, at iba pa ay nagbago ang kanilang mga mukha, na nagpapakita ng pagtataka. Napag-alitan si Ye Fan sa loob-loob, sigurado, ang walang hiyang mag-ama na ito, nakipagsosyo para baguhin ang titulo. Ang orihinal na pamagat ay magsulat lamang ng isang tula, na naglalarawan ng pagmamahal sa prinsesa, at ito ay ginawa pagkatapos bigkasan ang paylay na taludtod na iyon. Ngunit ngayon, hindi lang kailangan kung pansamantalang isulat ang lyrics, kundi pati na rin ang 3 salitang Su Qingzhou sa dulo ng 3 pangungusap. Ang punto. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay tulad ng pagbibigay ng mga sagot ay ginagawa lamang ng pribado at hindi maaaring sabihin sa mesa. Sa harap ni Emperor Mingde at napakaraming opisyal ng sibil at militar at mga maharlika ng maharlikang pamilya, na sinasabing pansamantalang pinalitan ng kabilang partido ang titulo at nakakahiya, hindi ba ito nakakahiya para sa maharlikang pamilya? Hindi ito aaminin ng mga tao. Kung hindi makasagot si Ye Fan, masasabi lamang niya na wala siyang silbi at hindi niya naaalala ang sagot, kaya't maaari lamang siyang magdusa ng isang paitong pagkawala at pagtawanan. Sa makatuwid, kahit na baguhin ni Luo Biiwang ang titulo, hindi siya nag-aalala na si Ye Fan ay maglakas loob na sabihin ito ay makakasama lamang kay Ye Fan mismo. Oo, napakamot ng ulo si Fan. Kahit na hindi siya seryosong pumasok sa paaralan, mayroon siyang mahusay na memorya. Bilang karagdagan sa paglinang mula pagkabata, nagbasa siya ng maraming mga libro upang gampanan niya ang iba't ibang mga tungkulin at maging isang mahusay na mamamatay kapag nagawa niya ang mga gawain. Kaya naman, marami siyang nabibigkas nitong mga eleganteng bagay sa tula at awit. Ngunit ang pangunahing punto ay medyo mahirap para sa kanya na bumuo ng 3 linya ng tula ng mag-isa, na may 3 salitang Su Qingzhou sa dulo. Ang eksena. Tahimik na sinipan ni Ye Wanqing si Ye Danqing sa tabi niya gamit ang kanyang paa, at bamulong, huwag mong tawagin ang iyong sarili na kahangahangang brush ni Danqing. Halika at pag-isipan ito, panganay na kapatid. Ang aking kahangahangang brush ay pagsusulat, hindi tula, kaya sa maikling panahon, saan ako makakapag-isip ng 3 tula na may mga pangalan sa dulo na ganito? Bulong ni Ye Danqing na may mapait na mukha.
Takot na takot si Shui na natatakpan ng pawis ang kanyang mukha, at halos lumundag ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Ito ay malinaw na isang tao na sadyang natitised, sinusubukang ipahiya sina Ye Fan at Zhenbei Hufo. Gayunpaman, walang makakatulong sa ngayon, si Ye Fan lang ang makakadala nito mag-isa. Iyon. Academic Qian Luo, kilala mo ba si Li Bai? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at nagtanong. Li Bai. WHO. Napasimangot si Luo Biiwang Ye. Nakahinga si Fan, at pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti, Master Qinglian, hindi mo ba narinig ito? Maraming opisyal ng sibil at militar sa eksena ang nagkatinginan, hindi alam kung ano ang sinasabi ni Ye Fan. Ye Fan, bakit mo tinatanong ang tungkol sa taong ito? Tanong ni Emperor Mingde. Oo. Tuwang-tuwa si Fan na hindi man lang niya nakilala si Li Bai, kaya tinatansya na walang gaanong makapangyarihang light rati ang nakapasok sa mundong ito. Hindi katakataka na hindi ganoon kaganda ang mga tula na ipinadala nila. Oo. Sinabi ni Fan na may seryosong mukha, kamahalan, ito ay ganito. Pagkatapos kong mahulog sa tubig bago lumubog ang araw, may isang lalaking nagngangalang Li Bai, na kilala bilang Qinglian Layman, na lumitaw sa aking isipan. Sinabi niya na siya ay hinirang ng langit. Hiniling ko sa iyo na banggitin ang ilang mga tula mula sa akin, upang maisulong ang isang ginintoang relasyon at Jade, at sinabi rin sa akin na ang aking buhay ay hindi dapat magwakas. Ako. Akala ko noon ay panaginip lang, ngunit hindi ko inaasahan na ang mga tulang isinulat ko sa aking isipan sa kawalan ng ulirat ay naging tama pala ngayon. Gumagana ito. Ngayon. Ang isang grupo ng mga opisyal ng sibil at militar sa larangan ay puno ng hindi paniniwala. Bagamat naniniwala sila sa daan ng langit, hindi rin sila naniniwala na papaboran ng Diyos ang gayong pag-aaksaya. Oo. Natigilan din si Wan Qing at ang iba pa, ano ang sitwasyon? Ye Fan, kailangan mong mag-isip ng mabuti, ito ay nasa harap ng kanyang kamahalan, at ngayon ay ang pakasalan ng panganay na prinsesa, hindi biro. Kung gusto mong humanap ng mga tula ng ibang tao para lokohin ang kanyang kamahalan, ito ay krimen ng panlilinlang sa hari. Huwag isipin na ito ay gawa-gawa lamang. Kung magkukwento tayo, maniniwala tayo na ako, si Luo Biiwang, ay walang kakayahan, at may nalalaman pa ako tungkol sa tula ng mundo, Luo. Hinaplos ni Biiwang ang kanyang balbas at ngumiti, kitang-kita ang kahulugan, ang maglakas loob na magnakaw ng mga gawa ng ibang makata ay paghahanap ng kamatayan. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, ang isang patay na kabayo ay dapat na isang buhay na doktor ng kabayo, bakit kailangan pang mag-abala? Tumahimik, ibinuka ang kanyang bibig at sinabi, ang unang pangungusap, ang Jade Doc ay umuusok sa kalan upang makapagpahinga ang utak, ang Zuying ay nakikipaglaban sa mga tassels, at ang wakas ay Yesu ang salita. Malamang na ang ibig sabihin ng magandang insenso ay tamad mag-order, tamad mangamoy, nakaupo sa palasyo, malamig at hindi kawili-wili, pinag-uusapan ang buhay ng pinakamatandang prinsesa sa palasyo. Ang madla marami ng mga kababaihan sa palasyo ay nagpakita ng masalimuot na mga ekspresyon. Ito ay malinaw na ang kanilang normal na estado. Ang pagkain sa mga damit na brocade at jade ay napakawalang lasa. Tiyogo, narinig mo na ba ang tulang ito? Tanong ni Emperor Mingde. Ilang beses itong binibigkas ni Luo Biiwang sa katahimikan, ngunit naiiling lamang ang kanyang ulo. Ang dalawang tula na ito ay maaaring ilarawan bilang kombinasyon ng paggalaw at katahimikan, at ang larawan ay inilalarawan sa harap ng aking mga mata, at hindi ko pa ito narinig kailanman. Oh, kalooban ba talaga ng Diyos na tulungan si Ye Concubine na sagutin ang tanong? Nakangiting tanong ni Emperor Mingde, paano ang susunod na dalawang pangungusap? Desidido si Ye Fan, well, mukhang hindi magkakilala si Li Qingchao at ang iba pa, kaya madaling hawakan. Ang pangalawang pangungusap, ang berdeng lumot sa pond ay alas 3 o 4, ang oriole sa ilalim ng mga dahon ay 1 o 2 beses, ang araw ay mahaba at ang paglipad ay magaan, at ang dulo nito ay ang salitang liwanag. Napakalinaw din ng kahulugan, isa itong eksenang puno ng sigla at walang katapusang interes, masayang umaawit na parang ibon, at malaya na parang lumilipad na pusa. Ito ang kaligayahang inaasam ng prinsesa. Emperador Ming. Tumingin muli si De kay Luo Biiwang. Bakas sa mga mata ng huli ang pagtataka at matigas ng ngiti sa labi. Tumanggaw siya at sinabing, good sentence, good sentence. Haha, kahit na hindi ko maintindihan ang tula, naririnig ko pa rin ito. Sa katunayan, kumpara sa nakaraang pangungusap, ito ay mas mabilis at kaaya-aya, ngunit hindi ko alam kung anong uri ng ibon ng orioles. Tanong ni Emperor Ming. Casual na sinabi ni Ye Fan, ito ang sinabi sa akin ng karaniwang tao ng Qinglian, na nagsasabi na ito ay isang uri ng ibon na may magandang boses tulad ng musikang engkanto, na ginagamit upang ilarawan ang gumagalaw na boses ng prinsesa. Medyo nasiyahan si Emperor Mingde, ngumiti at pinaikit ang kanyang mga mata. Ginawa ko. Hindi ko nakikita, ang babaeng ito ay napakatalino. Ngumiti si Empress Luo Feiyan at nagsabi, kinasalan siya ni Qingzhou, ngunit hindi ako natatakot na maging boring. Tumanggaw si Emperor De, good boy, sabihin sa iyo ang huling linya ng tula na sinabi sa iyo ni Lei Qinglian. Ang lahat ng naruroon ay hindi hanggal, at hindi sila maniniwala dito ng ganoon kadali.
Ano man ang dahilan ni Yefan, hindi rin naman masakit na magkwento pa rin. Kung tutuusin, napakaraming lingkod bayan na naroon ang hindi pa nakarinig ng mga tulang ito, ibig sabihin, at least hindi sila plagiarized. Ito ay isang nakakalungkot na hindi nila alam na ang mga tula ni Yefan ay hindi galing sa mundong ito. Oo. Tumanggo si Fan, at sasabihin na sana ang huling pangungusap, ngunit biglang sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang magandang anino sa tabi ng bintana ng pavilion sa harap na bahagi ng dingding ng palasyo. Ang payat na braso ay kalahating nakalabas. Bagamat kalahati lamang ng braso ang nakita niya, nakapikit pa rin ang mga mata ni Yefan, at nakatayo siya doon na walang laman. Pamilyar na pamilyar ang Fan sa lahat tungkol kay Su Qingzhou. Nang makitang nakalantad ang dulo ng iceberg, naramdaman ni Yefan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, at gusto niyang sumugod kaagad para makakita ng malinaw. Nakita ng lahat sa madla ang gulat na tingin ni Yefan. Sinundan ng maraming tao ang tingin ni Yefan at agad na naunawaan. Tila ang balita ng pagsusulit sa panitikan sa labas ay napunta sa pandinig ng nobya. Ubo, baka sa mukha ni Emperor Mingde ang pagkadismaya, ano ang mali? Nakalimutan ko ang 3 talata. Dahil sa ubo na ito, agad na nagtago ang anino sa pavilion. Kapag si Ye nakita ni Fan ang magandang babae na nagtatago, bumalik siya sa kanyang katinuan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, ang mga tao sa paligid ng palasyo ay parang buwan, at ang hamog na nagyelo at nyebe sa palso. Bahagyang binago niya ang pangungusap na ito, ngunit walang duda na ito ang pinakaangkop na pangungusap, hindi mo na kailangang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. At ito ay tiyak na isang talata na akma sa okasyon, na nagpapatunay sa haka-haka ng maraming tao. Nadama ng lahat na ang mga talatang ito ay nilikha kaagad ni Yefan, at hindi ito panaginip. Kabanata 1907 ito ay pareho sa tunay na bagay. 1907. Ito ay isang mansyon ng Marquis ng Zhenbei na naging general sa mga henerasyon. Hindi ko inaasahan na ang panganay na anak ni Marquis Zhenbei sa henerasyong ito, kahit na hindi magaling sa martial arts, ay napaka-literary. Masarap lang maging low-key, pero huwag masyadong mayabang. Sa hinaharap huwag banggitin ang mga salita ng pangarap ng Qinglian layman. Sinabi ni Emperor Ming na may malalim na kahulugan, ang kahulugan sa loob at labas ng mga salita, halatang hindi siya naniniwala sa tinatawag na Qinglian layman. Maraming opisyal ang dumalo. Normal din ito. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang mga malalakas, ang martial arts ay mas mahalaga kaysa sa panitikan, at maraming literati ang hindi nang ahas na maging masyadong publiko. Ano pa? Si Yefan ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga general. Gayunpaman, bilang isang emperador, alam na alam ni Emperor Ming na bagamat ang pagsakop sa mga lungsod at bayan ay nakasalalay sa paglilinang at sa malakas, ang tunay na pamamahala ng bansa ay nakasalalay pa rin sa ilang mga tagapaglingkod sibil, na lahat ay kailangang-kailangan. Tito Guo, isa kang literary examiner, ano sa palagay mo? Si Emperor Mingde ay tumingin sa isang tabi. Luo. Alam ni Biiwang na nakilala na ito ni Emperor Mingde at ng lahat ng naroroon, lalo na yung mga lingkod bayan at kababaihan na nagpahalaga sa mga tula ni Yefan. Ang pagtatanong sa kanya ngayon ay, ano? Maaaring purihin ng kamahalan ay natural na hindi mali, at hinahangaan din ng ministro ang mga kabataan at mahuhusay na tao, nakangiting sabi ni Luo Biiwang. Sa Zhenbei Hao Mansion, pinagpawisan sina Ye Wanqing at Ye Shui, at hindi makapaniwalang tumingin kay Yefan. Hindi sila naniniwala na mayroong Qinglian layman na nananaginip tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, nang bumalik si Yefan sa mansyon, napakatanga niya na wala siyang kakilala, kaya paano niya maaalala ang anumang mga tula. Alam ko na ang panganay na kapatid na lalaki ay hindi isang ordinaryong tao. Tiyak na siya ay nagtatrabaho ng gusto sa katahimikan. Si Ye Wanqing ang pinakamasaya, itinikom ang kanyang mga labi at ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang batang ito. Malalim itong tinago ni Zhang Zuo, napakasarap sabihin ng mga tulang ito sa Kayanfang. Nagsisi si Ye Danqing saglit. Sa kabilang banda. Sa gilid, si Luo Biiwang ay naglakad pabalik at tinitigan si Luo Hongfei na medyo hindi nasisiyahan. Napabuntong hininga si Luo Hongfei. Ngipin, puno ng pagkalito ang mga mata, at mas lalo siyang nenas nang makitang pinupuri pa rin ng mga babae at ministro sa palasyo ang mga tula ni Yefan. Noong una ay gustong makitang nagpapakatanga si Yefan, ngunit pinalabas niya ito sa harap ng Holy Driver. Hindi mo na kailangang isipin ito para malaman na pagkatapos ng araw na ito, gaano man kalubha ang paglilinang ni Yefan, kahit papaano ay magkakaroon siya ng titulong, talento. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng Tianzhou Palace. Sa loob, 3 hadlang ang inilatag, isang daanan ng malamig na tubig na may puting ambon, isang itim na uling na may nakapapasong apoy, at 3 piraso ng itim na bakal na may parehong laki at hugis, na pinahiran ng matingkad na pulang pintura. Ang mga opisyal ng Ministry of Rights. 2 katulong ng palasyo ang tumakbo kay Yefan, tumingkayad, hinubad ang sapatos ni Yefan, ibinalot ang kanilang pantalon, at nakayapak. Nakalabas ang 2 guya. Nalaman ni Yefan na ang malamig na tubig na ito ay katulad ng liquid nitrogen, isang uri ng likido na lalabas sa proseso ng pagpino ng mga halamang gamot.
Ito ay hindi nakakalason at hindi kinakaing unti-unti, ngunit ang temperatura ay napakababa. Kahit na ito ay nasa larangan ng pagbuo ng isang elixir, maaari lamang itong dumaan sa proteksyon ng katawan ng tunay na kakanyahan at tumayo dito ng 3 hanggang 10 segundo. At ang itim na batong uling sa landas ng apoy na ito, ang temperatura sa itaas nito ay umabot sa higit sa 1,000 degrees, na mas mahirap labanan kaysa sa malamig na tubig. Ang huling 3 piraso ng itim na bakal ay tila kasing laki ng isang taong magkayakap sa isa't isa, ngunit lahat sila ay tumitimbang ng higit sa 4,000 kilo. Kahit na ginagamit mo ang True Yuan para palakasin ang iyong katawan, hindi ito ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi lamang upang kalugan ang itim na bakal, ngunit upang iangat ito ng tuloy-tuloy sa itaas ng ulo. Karaniwan. Kung ito ay isang cultivator na kakatapos lang sa yugto ng alchemy, halos hindi siya makapasa sa antas sa proteksyon ng kanyang tunay na diwa. Sa pagkakasunod-sunod. Ngayon lang, binago ang paksa ng literary test, at hindi inaasahan ni Ye Fan na makikialam ang martial arts test, ngunit wala siyang pakialam. Ang pagsusulit sa martial arts na ito ay mas simple kaysa sa pagsusulit sa panitikan. Siya. Humakbang sa malamig na tubig sa dulong kaliwa, na siyang, no. Isa, na daluyan ng tubig na ibinigay sa sagot. Oo naman. Sapat na. Ang tubig ay sobrang lamig, at ang malamig na hangin ay patuloy na nagsisikap na makapasok. Kung ito ay isang normal na pagtatanim ng pundasyon, tinatayang hindi makagalaw ang mga paa sa loob ng ilang segundo. Gayunpaman. Sa kanyang pisikal na kalidad, syempre, tulad ng maligamgam na tubig, walang sakit. Sa pagkakasunod-sunod. Para hindi maghinala ang mga tao, nagplano pa rin si Ye Fan na magpanggap na medyo mahirap, kaya kumilos siya na may masakit na ekspresyon. Hey! Napabuntong hininga si Ye Fan, binilisan ang kanyang lakad, at nagmamadaling lumapit. Si Luo Hongfei na nakatayo sa tabi ng kanyang ama sa likod, nakitang dumaan si Ye Fan, ang kanyang mukha ay nagtataka. Kaagad na sumunod, muling natarante si Ye Fan, at mabilis na tumakbo sa apoy. Bagamat nagkaroon walang panganib, ang pagdurusa ni Ye Fan ay naging sanhi ng pagtawa ng grupo ng mga tao sa likod. Emperador. Nakangitiling nanood si Ming at ang Reyna, tingnan mo ang Reyna, mayamang ekspresyon ng batang ito. Oo, noong pinakasalan ng kanyang kamahalan ng kanyang asawa, mukha siyang kalmado. Ang mga mata ni Luo Feiyan ay puno ng alaala. Paano maihahambing ang batang ito sa akin? Tama ang kamahalan, mali ang sinabi ng babae. Sa wakas, lumapit si Ye Fan kay Zuantay at naglakad papunta sa pangalawang piraso ng Zuantay ayon sa ibinigay na sagot. Huminga ng malalim si Ye Fan, pagkatapos ay may hitsura ng lakas, niyakap niya ng 2 kamay si Zuantay, namumula, at pagkatapos ay dahan-daang itinaas si Zuantay sa kanyang ulo. Magaling! Magaling! Si Ye Shui ay nagpalakpakan at nagpalakpakan ng malakas, at ang isang grupo ng mga tao mula sa Hao Mansion ay nagpakasakit din. Itong batang ito, sapat na ang kanyang kakayahan sa pag-arte, tulad ng totoong bagay, pumalakpak si Ye Danqing habang tumatawa at bumubulong. Ye! Galit na sinabi ni Wan Qing, sa kabutihang palad, ang pagsusulit sa martial arts ay hindi na bago, kung gayon si Luo Hongfei ay talagang isang kontrabida. Sa oras na ito, tumingin si Luo Hongfei sa kawalan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi kaya ang taong nagbayad nito mag-isa ay walang gagawin sa pera. Congratulations sa concubine para sa matagumpay na paglusob sa hadlang. Mangyaring pumasok sa palasyo para pakasalan ang panganay na prinsesa. Napabuntong hininga si Ye Fan na may emosyon na sa wakas ay tapos na ang Lanzi. Pagkatapos kumaway sa isang grupo ng pumapalakpak na mga maharlika sa palasyo, agad na tumakbo si Ye Fan sa Tianzhou Palace. Pagdating niya sa bulwagan, nakita niya ang 4 na babae sa korte na nakadamit ng maligaya na pagpupugay sa kanya. Isa sa mga babaeng court ang nagbigay kay Ye Fan ng isang pulang sinulid na nakatali ng mga bulaklak. Master Consort, pakiusap. Oo. Kinuha ng Fan ang pulang lubad, at sa kabilang dulo ng lubad ay isang nobya na nakasuot ng korona ng phoenix, na nakatikip sa kanyang mukha. Nakasuot ng damit pangkasal na may mahabang lelayan, na nagpapakita ng mabangong balikat at braso, ang kanyang magandang figure ay eksaktong kapareho ng Su Qingzhou sa alaala ni Ye Fan. Qingzhou. Hindi napigilan ni Ye Fan na bumulong-bulong, at walang kamalay-malay na humakbang pasulong, malapit ng iangat ang pulang hijab. Yung maid sa gilid. Nagising si Ye Fan na parang panaginip, alam na kung lalabag siya sa mga patakaran sa sandaling ito, maaaring magkaroon muli ng gulo. Malaking problema, tiisin mo na lang, anyway, kasal na ang nobya. Si Su Qingzhou, na nasa likod ng pula. Hijab, sobrang tahimik, parang walang nangyari. Dahil dito, medyo nanlamig si Ye Fan. Oo, kung talagang asawa niya iyon, paano niya makikita si Ye Fan noon at hindi nagre-react? Hawak ang pulang lubad, dinala ni Ye Fan si Su Qingzhou sa labas ng palasyo. Sa pagkakataong ito, hindi may iwasang yumuko kay Emperor Ming at sa Reyna. Kasal kasi siya sa anak niya kaya hindi naman sobra ang pagyuko. Pagkatapos ng seremonya panunood. Umalis na ang kasalan, komplikado ang mga mata ni Emperor Mingde at nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Kamahalan, ito ay isang masayang kaganapan para sa Qingzhou,
Ito ay isang magandang bagay, dapat kang maging masaya. Napangiti si Luo Feiyan, kung namimiss mo siya sa hinaharap, anyayahan mo lang siyang bumalik sa palasyo. Hindi naman sa hindi mo alam, Empress, hindi ako makapagsalita ng ilang salita kay Qingzhou sa loob ng isang taon. I recruit siya sa palasyo. I'm afraid I won't. I just hope that she could be as free and happy as a concubine in the rest of the day. Mapait na ngumiti si Emperor Mingde. Ikinalulungkot ko, kamahalan. Kapag nagsalita ako, makakahanap din ng pagkakataon ng babae para tawagin ang prinsesa sa palasyo. Bagamat hindi ko siya biological mother, ang concubine ay ang kanyang nominal na ina. Ngumiti si Luo Feiyan. Niyugyug ni Emperador Mingde ang reyna ng may pasasalamat. Salamat, Feiyan. Kaagad, itinaas ni Emperor Mingde ang kanyang kamay, at lahat ng nasa labas ng palasyo ay umatras. Nang walang tao sa labas ng Tianzhou Palace, bumalik muli ang figure ni Luo Hongfei. Siya. Sinasamantala ang katotohanan na ang tubig, apoy, at malalim na bakal sa pagsusulit sa martial arts ay hindi pa binawi, pansamantala kong itinapat ang aking kamay sa tubig at dinamay yun. Hoy! Nagmamadaling inalis ni Luo Hongfei ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat, pagkatapos ay sumimangot ng mahigpit, at nahulog sa pagmumuni-muni. Kabanata 1908 ang tipan ng mga banal. Sa kabilang panig ng 1908, si Ye Fan, na bumalik sa mansyon ni Zhenbei Hao, ay kailangang bumisita sa panganay na prinsesa. Bagaman, ang mga magulang ni Ye Fan ay wala, ang kanyang lolo, si Ye Chaoshuan, ay sadyang sumugod mula sa Xuanyuan City, kung saan matatagpuan ang Shenlong clan, mula sa silangan. Nagsama sila ng isang grupo ng mga Shenlong clansmen mula sa ugat na ito. Natural, hindi magkakilala si Ye Fan. Medyo marami ang mga tito, tita at tiya, pati na rin ang isang grupo ng mga kapatid. Ang parking lot sa labas ng Zhenbei Ho Mansion ay halos puno ng iba't ibang mga sasakyan at mga kabit. Sa grupong ito ng mga tao, ang antas ng paglilinang ni Lolo Ye Chaoshuan ay umabot sa antas ng rurok ng Shenzhen, iyon ay, ang rurok ng ikatlong antas ng Duotian. Ayon sa pagpapakilala ni Shui Bo, si Ye Chaoshuan ay isa sa 5 matatanda ng pamilyang Shenlong ngayon. Ang Ye. Ang lahi ng pamilya ay sinuportahan ng ama ni Ye Fan, ang Marquis ng Zhenbei, Ye Wangto, at ang kanyang lolo, si Ye Chaoshuan. Sinasabing si Ye Wangto ay may mas mataas na cultivation base at isa sa 10 hari ng Dasheng Dynasty. Ang titulong ito ay ibinigay din kay Ye Wangto pagkatapos ng pagbitiw ni Ye Chaoshuan mula sa angkan ng Hui. Hindi maipaliwanag. May grupo ng mga magulang at tiyuhin, at kahit isang grupo ng mga ninuno. Medyo nanlumo si Ye Fan, ngunit sa kabutihang palad, maaari siyang magpanggap na amnesia, kaya hindi na niya kailangang tawagan ang mga ito ng isa-isa, kung hindi ay sumasakit ang ulo niya. Ngunit kahit na ganoon, si Ye Chaoshuan, ang kanyang lolo, ay nakaupo sa mataas na bulwagan, kaya maaari lamang siyang sumamba. Hawak ang pulang lubad, tinitingnan ang prinsesa sa tabi niya, at iniyuko ang kanyang buhok sa kanya, ang puso ni Ye Fan ay puno ng halo-halong damdamin. Sa katunayan, siya ay medyo nag-aalangan, dapat ba niyang kumpirmahin muna ang pagkakakilanlan ni Su Qingzhou, at pagkatapos ay pumunta sa simbahan. Ngunit pag-isipan ito ng mabuti, kahit na hindi ito si Su Qingzhou, hindi siya maaaring tumigil sa pagsamba pansamantala, kung gayon ang prinsesang ito ay magiging masyadong miserable. Basta, bilang isang maliit na marquis, tulungan ang orihinal na Ye Fan na kumpletuhin ang kasal na ito, bamulong si Ye Fan sa kanyang puso. Ang isa ay sumamba sa langit at lupa, dalawa ang sumamba sa mataas na bulwagan, ang mag-asawa ay sumamba sa isa't isa. Walang kamalay-malay, pagkatapos ng seremonya, ang nobya ay dinala sa silid kasal. Hindi maisip ni Ye Fan na ang unang kasal sa kanyang buhay ay natapos sa ganoong sitwasyon, at nagpakasal siya sa isang prinsesa. Siya. Gustong direktang mag-follow up para may angat niya ang kanyang hijab para tingnan, ngunit pinigilan siya ng kanyang lolo na si Ye Chaoshuan na bumangon. Hinawakan ang balikat niya. Silly boy, anong nagmamadali? Maaari ka lamang pumasok pagkatapos ng piging ng kasal. Hindi maaaliw ang mga bisita. Halika, tingnan kang mabuti ni lolo. Nabalitaan ko na na-stimulate ka nang mahulog ka sa tubig at nawala ang iyong memorya. Naaalala mo ba si lolo? Si Ye Chaoshuan ay puno ng pag-aalala Ye. Tumingin si Fan sa kanyang lolo, na tumingin lamang sa kanyang mga 40, at awkward na ngumiti, lagi kong naaalala ito ng dahan-dahan. Ye Shui, anong ginawa mo? Paano mo hinayaang mahulog sa tubig ang munting prinsipe? Tinuruan ni Ye Chaoshuan ng leksyon ang ilang katulong. Hindi nang ahas si Tio Shui na ipagtanggol ang kanyang sarili, at paulit-ulit na ibinaba ang kanyang ulo upang aminin ang kanyang pagkakamali, ang matandang alipin ang nagpabe sa kanyang tungkulin, ang matandang marquis ay huminahon. Siguradong titingnan ko itong mabuti sa hinaharap. Oo. Napabuntong hininga si Fan sa kanyang puso, bagamat hindi pamilyar sina Ye Chaoshuan, Ye Shui at iba pang nasa harapan niya, ngunit masasabi kong, nararamdaman ko ang kanilang tunay na pagmamahal para sa kanilang sarili. Kung ikukumpara sa ang mga tinatawag na kamag-anak ni na Ye Wuya at Ye Longyuan, itong Zhenbei Hu's mansion ay nagbigay sa kanya ng higit na pakiramdam ng pagiging kabilang.
Sa katunayan, kung iisipin mong mabuti, ito man ay ang parehong mundo o hindi, at least lahat ay mula sa angka ng Shenlong, na may parehong dugo na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Maaaring peke ang mga magulang at lolo, ngunit totoo ang kanilang mga kamag-anak. Marahil, dapat kong subukan na tanggapin ang aking mga kamag-anak dito sa halip na trituhin ako bilang isang purong estranghero. Ye Zhaoshuan. Bumantong hininga at tinapik si Ye Fan sa balikat, anak, kasal ngayon, hindi na bumalik ang mga magulang mo, huwag mo nang masyadong isipin. Ang digmaan sa mga barbaro ay hindi pantay, at bilang coach, natural na imposible para sa kanya na umalis ng walang pahintulot. Kailangan mong magtiwala kay lolo, walang magulang ang gustong lumiban sa kasal ng kanilang mga anak. Oo. Walang pakialam si Fan, sana hindi na lang sila bumalik, kung nakita niya ang mga kapintasan, magulo. Okay lang, magiging maayos din sila, nakangiting sabi ni Ye Fan. Dahon. Tumawa si Chao Zuan at sinabing, ikaw na bata, bagamat may amnesia, mas mahusay kang magsalita kaysa dati. Gawin mo. NT Worry, my, Saint Covenant. Sa pangkalahatan, sa ganitong uri ng digmaan, ang iyong mga magulang ay hindi kailangang pumunta sa larangan ng digmaan, walang panganib. Sumimangot si Ye Fan, Saint Covenant. Ano? Little Marquis, nakalimutan mo, tama ba? Ganito, si Ye Shui, na nasa gilid, ay mabilis na tumulong sa pagpapaliwanag. Ito ay naka-out na ang digmaan sa sinaunang panahon mundo, hindi basta-basta. Kasi, mas malakas ang magsasaka, mas mapanirang kapangyarihan ang sisir sa mundo kapag sila ay lumaban. Kahit na, ang ikatlong antas na Heavenly Venerate bago ang Duotian ay sapat na para madaling sirain ang isang lungsod ng isang tao, lalo pa ang Heavenly King at Heavenly Emperor. Ang banal na lupain ay mas pambihira. Kapag ang santo ay galit, nagdugo siya ng libu-libong milya, hindi ito pagmamalabas. Sa pinakamaagang panahon ng Emperor Xuanyuan, madalas na nagkaroon ng mga digmaan at kaguluhan, at ang mga tao ay nahihirapang mabuhay. Dahil sa mga powerhouse sa Duotian at Holy Land, once na nag-away sila, patay na talaga sila. Mamaya. Pagkaraang itatag ang dinastiyang Xuanyuan, ipinahayag ni Emperador Xuanyuan ang Covenant to Stop Geography, upang maging maunlad ang mundo at hayaang gumaling ang lahat ng tao. Yun ay ang dating buhay ng tipa ng mga banal, na naglalaman ng mga serye ng mga paghihigpit kung kailan magagampanan ng makapangyarihang mga magsasaka ang kanilang paglilinang at lumahok sa mga digmaan. Pagkatapos ng Dazheng na itatag ang dinastiya, binaliwala ang Jesh Covenant, kaya sa isang digmaan sa mga barbaro, ipinadala ang mga santo. Noong panahong iyon, ang kasalukuyang Taishangwang, Mingju the Great, at ang dating barbarian na hari ang lumaban. Sa labanang iyon, ang langit at lupa ay sumigaw ng mga multo at Diyos. Si Emperor Mingju lamang ang pumatay sa barbarian na hari, seryosong kinaladkad ang kanyang katawan, nalagpasan ang pagkubkob, at nilaslas ang barbarian na watawat ng labanan, kaya nagulat ang mundo. Gayunpaman, kahit na ang mga hangganan ng dinastiyang Dazheng ay napanatili, dahil ang mga santo ay lumahok sa digmaan at ang kanilang makapangyarihang mapangwasak na kapangyarihan, ang 6 na lungsod ng dinastiyang Dazheng ay nawasak, at 10,000 mga inosenteng tao ang naapektuhan, hindi pa banggitin ng libu-libong mga opisyal at sundalo. Ang pagpapakalat ng ayon. Sa barbarian side, nang mamatay ang barbarong hari, ang mga tribo ay nagkagulo, at sila ay nahulog sa isang alitan, na hindi hamupo hanggang sa nakalipas na mga dekada. 2. Malubhang nasugatan si Bayan Quan, at wala talagang nanalo. Kung tutusin, kapag walang tao, ano pa ang silbi ng paghingi ng hangganan, lupain, at lungsod? Simula noon, hindi mahalaga kung ito ay ang Great Expedition Dynasty o ang Wilderness, napagtanto ng lahat na hindi ito maaaring magpatuloy sa ganito. Kaya, ang bagong Barbarian King at Emperor Mingju ay pumirma ng isang Saint Covenant. Banal na kaharian. Powerhouses, at maging ang Heavenly Emperor, Heavenly King, at Heavenly Venerate sa ibaba, ay hindi maaaring direktang lumahok sa digmaan. Kahit na sa larangan ng kawalang kamatayan at paghubog ng espiritu, kailangan nilang magpadala ng mga sulat ng labanan sa isa't isa ng maaga, at gumawa ng appointment para sa isang lugar, na katumbas ng isang tunggalian sa pagitan ng mga general ng militar. Sa pangkalahatan upang ilagay ito. Prangka, ang pinakapatay na tao sa totoong larangan ng digmaan ay ang mahihina. Gayunpaman, imposibleng talagang balewalain ang mga karaniwang tao at mahihinang mga tao, dahil ang malakas ay kailangan ding lumaki mula sa mahihina, at ang laki ng populasyon ay nauugnay sa pagtaas at pagbagsak ng dinastiya. Mga powerhouse. Makipagkumpetensya para sa lupain, maging maharlika, at magtatag ng mga dinastiya, hindi para sa kapakanan ng pagbabantay sa isang grupo ng mga walang laman na lungsod at paglilibang sa kanilang sarili. Nang marinig ito ni Ye Fan, halos naintindihan niya. Ang Saint Covenant, na ito ay katumbas ng pagbabawal sa mga bombang nuclear at biochemical na armas, upang ang digmaan ay may kabuluhan. Ang santo ay isa ng uri ng pagpigil, hindi sa puntong, mabuhay ka o mamamatay, hindi na kailangang makipag-away, kapag lumaban ka, tapos na ang lahat. Ang digmaan ay hindi maiiwasan, dahil ang mga barbaro ay mahirap sa mga materyales,
at iisipin nila ang tungkol sa pagnanakaw ng mga mapagkukunan, maging ang mga tao at mga hayop. Ang Great Expedition Dynasty ay nangangailangan din ng digmaan upang putulasin ang hukbo at sanayin ang mga kabataan. Sa likod nito, mayroong iba't ibang mga mangangalakal tulad ng mga sandata, baluti, at mga halamang gamot na gumawa ng kayamanan sa digmaan. Natagpuan ni Yefan na ang mundong ito ay talagang hindi gaanong naiiba sa mundo. Ito ay walang iba kundi ang pagkawala ng mga sasakyang panghimpapawid at mga missile, na pinalitan ng mga makapangyarihang magsasaka na napunta sa langit at lupa. Digmaan. Ang salungatan ay ang pinakamataas na anyo ng pakikibaka para sa mga pang-ekonomiyang interes, kahit na sa gayong mundo. Ang pakikibaka para sa mga interes sa pagitan ng mga santo ng Dazheng. Ang dinastiya at ang mga santo ng ilang ay kumakain ng hindi mabilang na buhay ng mababang antas ng mga tao. Pambaba. Tagapaba. 2 beses na tumawag si Ye Chaoshuan, ano ang iniisip mo? Parang katangahan. Wala itong kinalaman sa iyo, fair na, ihahatid ka ni Lolo, kilalanin mong mabuti ang mga bisita, at mag-toast kasama ang mga kamag-anak sa angkan. Oo. Bumalik sa katinuan si Fan at nakangiting tumango, okay. Okay. Tila, ang usapin ng pagtataas ng pulang hijab ng nobya ay maaari lamang gawin sa gabi. Lolo, tutulungan kayo ni Chinger at ng panganay na kapatid na puna ng bar. Si Ye Wanqing ay aktibong tumakbo, nakangiti at umaasa. Ye Jiaoshuan. Kumunot ang noo at iwinagayway ang kanyang kamay, hindi na kailangan, clumsy, hayaan mong dumating si Dan Qing at samahan ka. Oh, bakas sa mga mata ni Ye Wanqing ang kalungkutan, puno ng hinanakit ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata at halos gusto na niyang umiyak, ngunit nagpipigil. Natigilan si Ye Fan, ano ang nangyayari? Eto na, dahil ngayon lang, parang hindi pinansin ng mga miyembro ng pamilyang Ye si Ye Wanqing. Siya. Biglang naalala ang sinabi ni Ye Wanqing noong una siyang dumating sa bahay na ito. Kung wala siya, walang makakausap sa bahay. Mukhang hindi katanggap-tanggap ang babaeng ito sa pamilya Ye. Kabanata 1909 na gabi ng kasal. Mula sa pananaw ni Ye Fan, ang hitsura ni Ye Wanqing ay hindi nagkakamali. Pagkatapos ng 2 taon, siguradong magiging pambansang kagandahan at makalangit na bango siya. Sa aspeto ng facial features, mas perpekto pa siya kaysa kay Su Qingzhou. Siya ay may napakagandang personalidad, at mabait na puso. Ang pangunahing punto. Nakita ni Ye Fan ang malungkot na tingin sa gilid ng babae, at sinabing, Wanqing, okay lang, pwede kang sumama sa akin. Di ba sabi mo kahapon, gusto mo bang tulungan tayong mag-toast? Napangiti lang si Ye Wanqing nang marinig niya ito, ngunit pagkatapos ay nabangga niya ang seryosong ekspresyon ng kanyang lolo na si Ye Chaoshuan at ibinaba ang kanyang ulo, kalimutan mo na ito. Salamat kuya sa iyong kabaitan, pupunta ako para tumulong sa ibang lugar. Ang panganay na kapatid ay tuwang-tuwa ngayon, magsaya ka. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang dalaga at tumakbo palayo. Nagpunta. Little Marquis, huwag mong galitin ang matandang Marquis, paalala ni Ye Shui sa gilid sa mahinang boses, kung tutuusin, si Miss San ay isang warlock sa mga napakabawal ng mga pinili na tao. Natigilan si Ye Fan, napagtanto niya na si Ye Wanqing talaga ang napili. Bagamat alam niya na paminsan-minsan ay may magyay gising na mga pinili sa angkan, pagkatapos ng lahat, ang mga pinili ay nakukuha, hindi tungkol sa dugo. Ngunit hindi ko inaasahan na si Ye Wanqing ay isa lamang. Para sa clan, ang Chosen One ay ang back wave, at gusto nilang patayin ang front wave ng clan sa beach. Ang pinili sa mga anak ng angkan tulad ni Ye Wanqing ay mas kapansin-pansin, na parabang nagpapahiwatig na ang angkan ay unti-unting lalamunan ng pinili. Hindi katakataka, ang mga matatanda ng napakaraming angkan ay hindi gustong makita si Ye Wanqing. Ikaw bata, ilang beses ko bang sinabi sa iyo, huwag kang masyadong lumapit sa babaeng iyon, nagpunta siya sa Tianwen Academy, nagpunta ka sa Xuanyuan Academy, hindi sa iyo. Nagbabala si Ye Chaoshuan, at pagkatapos ay kinaladkad si Ye Fan para mag-toast. Dahon. Naisip ni Fan Xin, ano ang kinalaman ng pinili at ng angkan sa pagkakamag-anak ng dugo, ngunit hindi siya nag-abalang makipagtalo, pagkatapos ng lahat, ang mga ideyang ito ay malalim na nakaugat sa prehistoric na mundo. Gusto lang niyang malaman kung paano siya nakarating dito sa lalong madaling panahon, para bumalik sa taong mahal na mahal niya, as for the rest, hindi niya masyadong makontrol. Kahit na ang kasal na ito ay hindi optimistiko, pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking masayang kaganapan sa Zhenbei Hufu, at ang mga bisitang darating ay puno pa rin ng mga kaibigan. Oo. Binati ni Fan at Ye Chaoshuan ang mga estranghero mula sa hapagkainan at uminom. Kailangan kong sabihin na ang mga inumin sa mundong ito ay masarap. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay niluto ng mga monghe, na may malakas na halimuyak at mahusay na enerhiya. Maging ang isang magsasaka ay unti-unting malalasing hanggat hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan para maresolba ang kanyang hangover energy. Fanner, kung hindi mo na kaya, sabihin mo kay Lolo na haharingan ka ni Lolo. Tiningnan ni Ye Chaoshuan ang kanyang apo ng may pagmamahal. Si Ye Fan ay lubos na mahilig sa murang lolo na ito. Makikita na hindi niya hinamak si Ye Fan. Ito ay maaaring kamag-anak mula sa ibang henerasyon.
Ayos lang, lolo, hindi ako lasing kapag umiinom ako. Si Yefan ay tumawag ng, lolo, sa pag-aakalang hindi ito masyadong mahirap sabihin. Haha, gaya ng inaasahan sa apo kong si Ye Chaoshuan. Siyempre, hindi masama ang dami ng alak. Masayang tinapik ng matanda ang balikat ni Yefan. Sa katunayan, natuklasan din ng mga bisitang naruroon na talagang lasing na lasing si Yefan. Pagkatapos uminom ng 12-dosenang baso, hindi siya lasing. Napakalaki talaga ni Ye Concubine. Hindi, dagdagan pa natin ng 3 tasa. Dare you say that you are not drunk? So arrogant. We must drink the groom today. Maliit na Marquis. Pakiusap. Sa mga panauhin, mayroon ding maraming mga tao na hindi kumbinsido ay nagsimulang makipagkompetensya. Oo. Saglit na hindi nakaimik si Fan, alam niyang nagkukunwari siyang hindi marunong uminom, kailan kaya siya iinom. Siya. Ang kanyang pisikal na fitness ay orihinal na napaka-abnormal. Pagkatapos ng bagyong iyon, tila bumuti ito ng walang dahilan. Si Yefan mismo ay hindi pa talaga nasubak ito, hanggang saan. Sa madaling salita, kahit gaano pa kalakas ang alak na ito, hindi ito makapagpapalasing sa kanya. Walang kamalay-malay, ang piging ay ginaganap mula araw hanggang gabi, at mayroon ng mahigit 100 mga lasing na natangay sa pinangyarihan. Sa pagtingin sa mga monghe na bumuo ng mga tabletas, bumuo ng mga espiritu, at maging sa mahabang buhay na kaharian, ang kanilang mga mukha ay namumula, sila ay lasing, at sila ay nakatulog pa. Puno ng tawanan at tawanan ang eksena. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ng lahat ay nag-iisa si Yefan, umiinom ng mahigit 200 bisita. Isa. Nang isa, ang lalaking ikakasal ay dapat na ibuhos, ngunit sa halip ay ibinuhos muna niya ang kanyang sarili. Ang susi ay ang mapahiya na gamitin ang kapangyarihan upang maibsan ang hangover, dahil sa takot na pagtawanan. Ye Chaoshuan. Mukhang nakilala rin niya ang kanyang apo sa unang pagkakataon, at buong pagmamalaki na nagpakita, ang sabi ko lang, tiyak na wala sa pool ang apo kong si Ye Chaoshuan. Hindi nagyayabang ang apo ko, hindi siya lasing. Tingnan mo ang dami ng alak, ilan ka sa Grand Conquest. Isang general ng immortalidad na kaharian na malapit ng uminom at humiga, iniyuko ang kanyang mga kamay bilang paghanga at sinabi, Ye Concubine, isa ka talagang baliw sa alak. Tapos na, hehe, inom lang, hindi skill. Si Yefan ay awkward na tumayo, hawak ang isang walang laman na baso ng alak, tinitingnan ang mga bisitang umiindayog sa paligid, at si Ye Danqing, na hinihingal dahil sa pagbuhos ng alak, ay hindi makatawa o umiyak. Siya. Hindi niya akalain na sa araw ng kanyang kasal, una niyang nakuha ang titulong, talento, dahil sa mga tulang nakasulat sa palasyo. Pagkatapos, dahil nag-inuman siya buong hapon sa kanyang kasalan, sinabi niyang, uninhibited, siya dahil hindi siya nalasing, at tinawag din siyang, alcoholic maniac. Ang piging sa kasal ay si Ye. Nakahinga ng maluwag si Fan. Ito ay isang kasal na gusto niyang harapin, ngunit hindi niya inaasahan na, bago niya alam ito, siya ay nahuhulog pa rin dito. Ito ay isang mahaba at kasiya siyang araw. Dahon. Tumalikod si Fan at naglakad patungo sa kanyang wedding room, nakatingin sa maliwanag at kaakit-akit na gabi ng kalawakan. Walang buwan sa prehistoric world, pero may mga bituin, dahil lang sa magulo ang langit. Kahit na ito ay isang banal na kaharian, hindi ito lumipad palabas, kaya hindi ko alam kung paano hawakan ang mga bituin na iyon. Sa makatuwid. Hindi sigurado ang mga tao dito kung ano ang mga bituin, ni hindi nila alam kung nasaan ang gilid ng sinaunang dagat, at patag ang sinaunang mundo. O parisukat. Sphere. Walang nakakaalam. Bagaman. Tila mas maliit ang mundong ito kaysa sa universo noon, sa totoo lang, walang naka-explore kung gaano ito kalaki. Panaginip ba ito? Hindi na maaaring bumalik. Yefan he muttered, at pinisil pa ang kanyang mukha ng mariin. Ngunit pagkatapos gawin ang lahat ng ito, naramdaman ni Yefan na siya ay talagang hanggal. Hindi pa ba sapat na malinaw kung panaginip ba ito o hindi? Habang kinakausap ang sarili. Ako ay ngunit. Matapos ang araw na ito, naging mahinahon at mahinahon si Yefan. Higit pa rito, kahit na sinasabi na ang Chunxiao ay nagkakahalaga ng 1,000 piraso ng ginto sa isang sandali, ngunit mayroong isang utos mula sa palasyo matagal na ang nakalipas, at paulit-ulit na binalaan ni Yeshui na ang panganay na prinsesa ay wala sa mabuting kalusugan, kaya hindi niya may segowa ang seremonya ng mag-asawa. Walang aksidente, ang manugang na ito ay mamamatay hanggang kamatayan. Ito ay makikita lamang bilang isang florera, bilang isang alay mula sa isang tiyahin. Walang pakialam si Yefan, at sa tingin niya ay hindi magandang ideya na hilingin sa kanya na gawin iyon sa isang babaeng hindi pa niya nakikita, o pumalit sa ibang tao. Sa sandaling ito, itutulak na sana niya ang pinto para pumasok, bigla siyang nakarinig ng nagmamadaling yabag na nanggagaling sa loob. Walang ibang tao doon, tanging ang panganay na prinsesa. Napansin ni Yefan na ang prinsesa ay nagmamadaling bumalik sa gilid ng kama mula sa gitna ng silid. Ano? Para ba ito? Tinakot. Saglit na natarante si Yefan, pagkatapos ay itinulak ang pinto at pumasok. Kabanata 1910 tawagan mo ako kung gusto mo.
Sa mabangong silid ng kasal, ang mga dekorasyon ay masagana sa lahat ng dako, at ang mainit na liwanag ay nagliliwanag sa mainit at romantikong kapaligiran sa lahat ng dako. Napakatahimik ng silid, at pinagsalikop ng nobya ang kanyang mga kamay at umupo sa tabi ng kama. Malinaw na naririnig ni Yefan ang bahagyang pigil na paghinga ng prinsesa, ang kanyang tibok ng puso ay tila medyo bumilis, ngunit kailangan niyang magpanggap na kalmado kapag siya ay kinakabahan. Sa mesa ng mahogany sa gitna ng silid, mayroong 3 stack ng mga fruit plate, na naglalaman ng ilang prutas na hindi alam ni Yefan, ngunit ang mga kulay at hitsura ay pawang maligaya at pinagpala. Isa. Sa mga plato ng prutas na parang mansanas ay halatang kulang ng 1 piraso ng prutas. Sinulyapan ni Yefan ang passive na unan sa sopa, at hindi niya maiwasang mapangiti, iniisip kung bakit, ito pala ay dahil sa gutom siya. At saka, kung tutusin, hindi kayang magtanim ng panganay na prinsesa, isa lang siyang ordinaryong babae, at malamang ay wala siyang kinakain ngayon. Nakakatuwa lang talaga kumain ng 1 pirasong prutas at sumilip dito at itago sa ilalim ng unan. Nabalitaan kong 18 taong gulang lang siya, at kaedad niya ng binata, at bata ang ugali niya, pero normal lang. Oo. Nagkunwaring walang napansin si Fan, at dahan-daang naglakad papunta sa nobya. Noong nasa labas siya ng pinto kanina lang, halatang hindi siya kinakabahan, pero hunudat at this time, kakabahan na naman siya. Yeah. Huminga ng malalim si Fan at sinabing, Chingzo. I lifted. Hindi nagsalita ang nobya, ngunit ang kanyang 2 maliliit na mapuputing kamay ay lalong humigpit at bahagyang tumango. Oo. Huminto si Fan sa paglalamang, at dahan-daang itinaas ang pulang hijab gamit ang 2 kamay. Ang hangin, pinatigas, nakalimutan ni Yefan na huminga. Ang ganda sa ilalim ng lamp, ang kanyang balat ay kasing krema, ang kanyang mukha ay kasing ganda ng jade, at siya ay kasing ganda ng isang walang kamatayan. Bahagyang nanginginig ang mga pilik mata, at isang pares ng malinaw na tubig na mga mata, na may kaunting kuryosidad, pagkamahihiyain at pagkabalisa, na parang snow lotus, na marahang umiindayog sa malamig na hangin. Chingzo. Hindi napigilan ni Yefan ang pag-ungol, ang kanyang mga mata ay nag-iinit. Hindi pa niya naranasan ang pagiging dalaga ni Su Chingzo, ngunit kahit na hindi pa niya nakita si Su Chingzo sa edad na 18, sigurado siyang si Su Chingzo ito. Si Su Chingzo ay medyo nataranta. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang lalaking nasa harapan niya ay tumingin sa kanya ng napakaapoy, napakamagiliw na mga mata. Ang pakiramdam na ito ng pag-ibig sa buong buhay na ginawa sa kanya ay medyo hindi maipaliwanag at hindi maipaliwanag. Hindi kaya. Gusto niya talaga siya. Pero minsan lang sila nagkita. Totoo kaya ang love at first sight sa mundo? Nang makitang hindi nagsasalita ng matagal ang kanyang concubine, tinitigan lang siya nito ng blanko, na mula si Su Chingzo, sa pag-aakalang siya ay labis na namangha sa kanyang kagandahan, kaya lumabas siya sa kanyang katawan. Maraming tao ang nagulat. Ang kanyang kagandahan noon, kailangang ibuka ni Su Chingzo ang kanyang mga labi at nagtanong, Ye concubine. Gusto mo ba akong tawagin sa pangalan ng palasyo? Oo. Biglang nagising si Fan, narinig ito ng ganap sa parehong boses, ngunit sa ganap na kakaibang tono at tono, sa wakas ay napagtanto niya na hindi ito ang Su Chingzo na kilala niya. Ngunit, bakit pati ang tunog ay pareho? May nagkataon bang ganyan? Isang munting prinsipe na katulad niya, isang prinsesang katulad ni Su Chingzo. Ito ba ay kalooban ng langit? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yefan. Aking concubine, bakit hindi ka nagsalita? Tanong ni Su Chingzo na may kumikislap na mga mata. Oo. Pagkatapos ay ngumiti si Fan, tumango at sinabing, Oo, tinawag kitang Chingzo, hindi mo ba nagustuhan? Su. Ngumiti si Chingzo at umiling, hindi naman, bagamat ito ay hindi etikal, ngunit ang pagtawag sa iyo ng ganoon sa pribado ay mabait. Paano kung tawagin ang iyong babae bilang iyong asawa? Oo, maaari mo itong tawagin kahit anong gusto mo, tugon ni Yefan, maingat na tinitingnan ang bawat detalye ng mukha ng babae, na inukit mula sa parehong amag ni Su Chingzo. Siya ay medyo ayaw at naisip sa kanyang sarili, posible kaya na siya ay dumating sa mundong ito at nawala ang kanyang alaala. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at nagplanong gumamit ng ilang, drastikong gamot, upang makita kung may malalaman siya. Kaya, umupo si Yefan sa tabi ni Su Chingzo, nang walang sabi-sabi, ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap ang nobya. Nagulat ito kay Su Chingzo, halos hindi siya sumigaw, may bakas ng hiya at pagkalito sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Asawa, ikaw. Lumapit si Yefan sa tenga ng babae at malalim na nagtanong, Chingzo, hindi mo talaga ako naaalala. Nasaan si Tuan Chuan? Nasaan si Tita Jiang? Nasaan si Lolo? Gusto mo ng matamis, where's the donut? Su. Natarante si Chingzo, hindi niya alam kung paano ipapatong ang kanyang mga kamay, ano ang sinasabi ng asawa mo? Hindi naiintindihan ng asawa ko, paano ko hindi maalala ang asawa ko? Ano ang donut? Ano ito? Nakaramdam si Yefan ng kirot sa kanyang puso, at niyakap siya ng mas mahigpit, hindi mo talaga alam, bakit ganito? Bakas sa mga mata ni Su Chingzo ang kakulangan sa ginhawa, at huminga siya. Nagmamadali, concubine, husband.
concubine ay halos malagutan ng hininga, yeah. Biglang nagising si Fan. Kaharap niya ang isang mahinang babae na hindi nakapag-practice, at mabilis na binitawan ang kanyang mga kamay at tumayo. Pasensya na, prinsesa, ako. Pagkatapos kong mahulog sa tubig, minsan nagugulo ang utak ko, hindi ka ba nasaktan? May kasal-anang sabi ni Fan. Hinaplos ni Su Qingzhou ang kanyang dibdib, pinakalma ang kanyang hininga, umiling sa gulat, at atubiling ngumiti, okay lang, hindi nakakagulat na ang babae ang nanakit sa iyo. Yeah. Kumunot ang noo ni Fan, bakit mo nasabi iyan? Ang mga mata ni Su Qingzhou ay namumula sa isang kahabag-habag ng ngiti at sinabi, alam ng mga tao ng dasheng na si Qingzhou ay nawala ng kakayahan mula pa noong siya ay bata pa, at siya ay mahina at may sakit, at ngayon ay wala na siyang oras para gawin ito. Ang kasal na ibinigay ng ang maharlikang ama ay talagang napinsala ang kaligayahan ng buhay ng babae. Mauunawaan na ang babae ay nalulumbay at maghahanap ng kakulangan sa paningin, ngunit ito ay nagiging sanhi lamang ng pagkawala ng memorya ng babae at ang babae ay makaramdam ng hiya sa kanyang katawan at isipan. Oo. Mabilis na ikinaway ni Fan ang kanyang kamay, hindi ito isang bagay na maaari mong piliin, ayos lang. Biglang tumayo si Su Qingzhou, binigay ni Yingying ang kanyang sarili para sumaludo, ang kanyang maningning na mga mata ay nagpakita ng seryosong tingin, Young Master Ye Fan, maaari kang maging bukas palad. Hindi ko sinisisi si Qingzhou, ngunit nagpapasalamat ako. Gayunpaman, ang Qingzhou ay may limitadong habang buhay at hindi ka maaaring samahan sa pagtanda, ngunit dahil siya ay kasal sa Marquis ng Zhenbei, hanggat ang anak na lalaki ay hindi sumuko, ang babae ay dapat gawin ang kanyang makakaya bilang isang asawa upang mabayaran ang iyong kabaitan, yeah. Napatulala si Fan. Bakit mo gustong suklian ang iyong kabutihan? Anong klaseng biyaya ang mayroon ka para sa kanya? Hindi kaya pakasalan mo siya, kahit pabor ka sa kanya. Bakit ang seryoso mo? Ito ang pinakamahalagang bagay para sa iyo na maging masaya. Hindi alam ni Ye Fan kung paano tutugon, at ngumiti ng alanganin. Siguradong hindi ito ang kanyang asawa, si Su Qingzhou, dahil imposible para sa babaeng iyon na sabihin ang mga bagay na iyon kapag siya ay pinatay. Su Qingzhou muli siyang naantig, at tumingin si Shui Mo kay Ye Fan, dahil naaalala ko, ang asawa ko ang unang taong magmamalasakit kung masaya ako. Hindi mapigilan ni Ye Fan na makaramdam ng simpatiya. Totoong kasing lalim ng dagat ang pasukan sa palasyo. Napakawalang pakialam ng palasyo. Napabuntong hininga, natural na iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang maselang at makinis na mukha ng babae, silly girl, napakadali bang ma-move on. Kung ganun, masyado kang nanunuyo. Su. Naramdaman ni Qingzhou ang kanyang mainit na palad, pinunasan ang kanyang mga pisngi, at medyo nahihiyang yumuko, ngunit medyo hindi siya nasisiyahan, bakit mo ako tinawag na bebe? Ikaw ay kasing edad ko, at tinitingnan ang petsa ng kapanganakan, ang aking asawa ay medyo mas matanda. Oo. Napangiti si Fan, naalala na 18 taong gulang na siya ngayon, at binawi ang kanyang kamay, ganun ba? Kung gayon hindi kita tatawaging babae. Sa sandaling matapos siyang magsalita, narinig niyang muling bumulong si Su Qingzhou, at sinabing noo-noo, asawa, tawagan mo ako kung gusto mo, huwag mong alisin ang iyong kamay, okay lang, yeah. Tahimik na nakatayo si Fan, pinapanood ang paghahambing ng mga tao. Ang nobya ng prinsesa ni Hua Jiao, huminga ng malalim. Hindi mahalaga kung ito ang Su Qingzhou na kilala niya, sa madaling salita, sa sandaling ito, pakiramdam niya ay napaka-cute ng mga babae. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.